There, okay. So, welcome sa ating session 2 ng Survey of Systematic Theology class. And for session 2, pag-uusapan natin is Basic Soteriology. Ayan, the doctrine of salvation, no? Ang kaligtasan. So, interesting. Okay, so let's pray. Let's open in prayer. Let's put ourselves in the presence of God. Dear Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for giving us this opportunity, Lord, na makapag-gather, makapag-aaral ng salita mo, Lord. Thank you, Lord, kasi talagang yung wonders mo, Lord, yung paano mo i-allow mangyari mga gantong bagay, talaga nakaka-amaze, na kahit magkakalayo kami, magkakaibang church, still, Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon na magawa to, Lord. And I pray, Lord, na gaya ng ginawa mo sa amin last time, Lord, sana gabayan muli kami ngayon sa pag-aaral namin ng salita mo. Lalo pa ang pag-uusapan namin na isa na namang pinaka-importanting doktrina, Lord, which is yung kaligtasan, Lord. Kaya I pray, Lord, na sana yung matututunan namin ngayon is talaga ma-apply namin sa buhay namin at matulungan kami na lumalim at lumago ang relasyon namin sa iyo, Panginoon. I also pray, Lord, na sana yung iba pa na wala dito, makahabol, and sana, Lord, walang maging technical problem ngayong gabi. At ako bilang inyong lingkod, Lord, nawa, gabayan nyo lang po ako, and tulungan nyo po ako sa pag-share po ng word mo. So I lift everything up to you, Lord, and I pray this po in Jesus' mighty name. Amen. Okay, ayan na nga. So good evening. Okay, so session 2 na tayo which is basic soteriology. Okay? So last time pinag-usapan natin si God, doctrine of God, theology proper. Ngayon naman soteriology. Dalawang part kasi mahaba to, no? Grabe kasi doon pa lang it says a lot na no? Mahaba yung soteriology kasi yun yung pinaka main message ng Bible, no? Yung maligtas tayo talaga, yun ang goal ni God, no? Redemption ang overall arc ng Bible. Di ba? Maraming kwento sa Bible eh. Pero pag binasa mo yon, ang summary nun is yun lang talaga, no? Redemption ng humanity. No? Mabalik tayo sa Panginoon. No? Kaya salvation yung main message ng Bible. So kung binasa mo yung Bible from cover to cover, tapos hindi ka na uwi sa isang saving relationship kay God, then mali ang pagkakabasa mo. Umulit ka, ulitin mo yung binasa mo, no? Mali, no? Kasi yun ang point ng Bible, no? Dapat pag binasa mo yung Bible, pag natapos mo yun, dapat yun ang end result, no? Mauuwi ka sa isang saving relationship with God. Okay? Kasi yun ang main goal ng Bible eh. So, explore muna natin, bakit siya soteriology? Yung mga ganun kasi galing yun sa Greek word, no? So, ano ang Greek word ng salvation? No? Ba't may pag-Greek word si Kuya Jeff? Okay, wait lang, mag-share screen ako. Screen, share screen. So, kita nyo? Kita? Okay, so ang Greek word ng salvation is soteria, kaya siya soteriology. Okay, ngayon, bakit ako naglabas ng Greek word, no? Anong point? Kasi makikigets natin yung mas lalalim yung pagkakaintindi natin sa salvation kapag naintindihan natin yung Greek word na soteria. Kasi yung Greek word na yon, saka yung Hebrew word nun, malalim parang ang dami niyang application, hindi siya nakapokus sa isang bagay lang, no? So, ang meaning ng soteria is deliverance or salvation. Pero depende sa context, pwede rin siyang maging ganito. So, the meaning of the word salvation, the Hebrew root word, yesha, yun ang root word, yun ang Hebrew word for salvation, no? Kaya ngayon yun din yung pangalan ni Jesus Christ, no? Yesha. Ang ibig sabihin ng Jesus ay God saves, no? So sa pangalan pa lang ni Jesus nagliligtas na, no? Ayan, no? So yes siya. Okay. So it signifies freedom from what binds or restricts and thus affects deliverance. So the Greek word naman soteria, so yung Hebrew ang tinuturo niya is deliverance. Yung Greek word naman soteria, meaning to cure, to provide recovery, to rescue, to effect one's welfare. So pag pinagsama-sama mo kasi yung mga konsepto na yon, ang ibig sabihin ng salvation, ayan, merong deliverance, merong safety, preservation, security. So, ibig sabihin, pag niligtas ka ni Lord, lahat yan applicable. Una muna, deliverance. Ano ibig sabihin ng deliverance? Sino may idea ng deliverance? Hindi yun yung sa True Life, ah. Okay. Ano ibig sabihin? Hindi yun yung sa Grab din. Corny. Okay, so ano ibig sabihin ng deliverance? No? Ang isang picture niyan is yung ginawa ni Moses sa Israelites sa Egypt. 'Di ba? They were slaves dun sa Egypt. Tapos ginamit ni Lord si Moses kasi nahabag siya sa mga tao niya eh. 'Di ba? Na parang alipin sila sa bansang Egypt. So ang ginawa ni Lord, pinadala niya si Moses, nagpadala siya ng parang representative niya para i-lead yung tao niya outside
sa slavery sa Egypt, no, papunta sa freedom. 'Di ba? And tingnan mo naman yung ginawa ni Lord, no? Siya yung gumawa from beginning to end, hinati niya yung dagat just to accomplish that. So yun yung parang yun yung idea ng deliverance, no? Yun yung ginawa sa atin ni Lord, no? Inalis niya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan papunta sa kalayaan, no? We're outside na tayo doon. So, yun, nagets niyo na? Oo, ang isang image pa lang 'yon. Images ang tawag dito eh. Ang isa pang image ng salvation na ginawa sa mas makaka-relate pala si James doon sa idea ng deliverance na bro. Kasi yun nga no, pinalaya tayo ni Lord. No? So kasi si James parang literal na pinalaya, 'di ba? Pero yung idea bro, Amen. oo, yung idea nandun din, no? Pinalaya, hindi ka lang pinalaya ni Lord sa kulungan, pinalaya ka rin niya sa kakapit ng kasalanan, no? So yun, praise God. Sunod nun is safety. Hindi lang niya tayo, pinaalis niya tayo sa Egypt, bahala ka na sa buhay mo, malaya ka na. parang parang aso lang ano. Hindi ganoon 'yon, okay? Niligtas niya tayo, pinalaya niya tayo sa pagkakabilanggo, tapos dinala niya tayo sa isang lugtas na lugar, which is, kunyari, sa Israel, saan sila dinala? Diba? Sa Promised Land. No? So tayo, ganun din tayo, no? Niligtas niya tayo at dinala niya tayo sa kaharian ng kanyang anak na na si Jesus. Yun yung sinabi sa Colossians, diba? He saved us from the kingdom of darkness and brought us to the kingdom of His Son. Okay? And then, preservation. No? So, hindi lang tayo niligtas ni Lord sa ganun, parang sinusustain niya rin tayo. Na-save na niya tayo, sinusustain niya rin tayo, iniingatan niya tayo. Parang mini-make sure niya na hindi na tayo babalik dun sa kulungan natin. No? Talagang secured, no? Saka akin ka na. Safe ka na in the hands of the Savior. Kapit talaga. So pag pinagsama-sama mo yon, talagang total salvation talaga yung ginagawa ni Lord. 'Di ba? Yung salvation na ino-offer ni Lord, parang ganoon, no? May deliverance, pinagaling niya tayo, ni-recover niya tayo, ni-rescue niya tayo, iningatan niya tayo, sinosustain niya tayo, and pinoprotektahan niya tayo. 'Di ba? So, yung salvation ni Lord, hindi yun yung parang one time lang na, ay, save na ako, hindi na ako mapupunta sa hell. Hindi lang ganun yun, no? Ang dami pa niyang ginagawa, no? Hanggang sa protection natin, sa security, preservation, and all. Gets? Malinaw? Ayan. So ngayon, kaya natin inaaral ngayon to. So sa session na to, yung basic lang muna, no. Basic hindi sabihin nun madali, ha. Saka hindi to gospel sharing, no. Ang approach sa theology ng ganito is inaaral natin yung mga konsepto behind it. Hindi lang yung yung parang ma-share lang yung gospel. Kasi yun nga, lahat naman tayo dito Christians na alam niyo na yung gospel. Pero this time lalalimin natin, no. Ano ba yung tinanggap nyo? Paano ba kayo naligtas? Bakit kayo niligtas in the first place? So, may question dito? Gets? So, dun pa lang, no? Ako, na-bless na agad ako dun pa lang, no? Pag naintindihan mo yung ginawa ni Lord sa atin, no? Talagang all out na pagliligtas. Okay? So, ito yung main verse natin, no? Kasi sinong may idea? Ate Bel, ano to? 1 Corinthians 15, 3 to 4. Oh, nakamute ka. 1 Corinthians 15, 3 to 4. Ano yan? Ay, hindi ko mabasa, maliit. Nga, pero lakihan ko. Ayan. Cellphone. Ayan. Ano yung 1 Corinthians 15, 3 to 4? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. So ano yan, Ate Bel? Enacted. Yeah, very good. Yan yung gospel, no? Yan yung definition ng gospel, no? Pag tinanong kayo ano ba yung gospel, yan yung sagot, yan yung official, no? Na namatay si Kristo para sa atin, kasalanan. Okay? Yan yung good news, no? Mayroong nag-substitute para sa atin. So soteriology, soteriology is the broadest doctrine, pinakamalawak in the Bible because it studies the main message of the Bible, salvation through faith in Jesus Christ. Therefore, we will divide this study into two. Pag yung sinasabi ko, no, pag binasa mo yung Bible, kung cover to cover, dapat ito ang resulta, salvation. Dapat na-gets mo yun, salvific relationship with God. Kasi kung hindi, you did it wrong. Pero bago tayo tumulan, no, ang mangyayari ngayong gabi, dadahan-dahanin natin. Okay? Kumbaga, i-build up natin. So, ang una natin explore, di ba pa nag-uusapan natin kaligtasan. Ang una, pwede kayo kumain na, kain lang po kayo. Okay. Ang unang tanong is ito, yung bakit ba tayo kailangan iligtas? Ano ba nangyari? Saan ba nag-ugat yung lahat ng yan? Di ba kayo na-curious doon? Bakit tayo kailangan iligtas on the first place?
So, let's explore. Oo, oo. So una muna, ito, yung prelude, no, yung The Fall. Dito nagsimula ang lahat, no? So, sa picture pa lang, may idea kayo kung ano yan? Ano Sa to? iba to dun. Ha? Sa Si iba to Adam, dun. oo, yung nangyari sa Garden of Eden, di ba? So how did we get into this mess? To effectively study soteriology, it is essential that we must first understand how it all began. What caused this problem and from what we are being saved. Okay, so it all began with the fall of Adam and Eve. So anong chapter yon? Genesis 3. Genesis 1 and 2, yung pinapakita doon yung account ng creation, no? Yung Genesis 1, yung buong universe, kung paano ginawa. Genesis 2 mas nagpo-focus sa pag-creation ng tao, no? So, kung napapansin mo yung sa dalawang account na yon, perfect ang mundo na ginawa ni Lord. Walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng paghihirap, walang anything evil, no? It was perfect, it was paradise. Ngayon, come Genesis 3, ano nangyari? Di ba? So, alam na natin yung kwento, no? Dumating yung si Satan in the form of serpent, and then tinukso niya yung ano, no, isang command lang ang binigay ni Lord pero nabali pa. Di ba? Isang command na nga lang binigay ni Lord, no, nabali pa. Pero syempre sa tulong ng evil, no, ng ni Satan. So Genesis 3 is the account of the fall of Adam and Eve into sin. This is the beginning of man's sin problem. In this chapter, we can also read God's punishment for the serpent, for Eve, and for Adam. So kung napapansin nyo, tatlo silang pinarasahan ni Lord doon, hindi lang si Adam at si Eve, pati yung serpent, no? So ano yung parusa? Ano yung parusa nila? So Kevin, basahin mo nga bro yung ano, yung itong passage na to. Then the Lord said, Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Sin nature. Ayan. Now, lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden, worked the ground from which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way of the tree of life. Genesis 3:20-20. Okay, so balikan muna natin pala yung ano, paano ba palitin itong isang ano. Ayan, okay. So Genesis 3. Okay. So, isa-isayin natin yung parusa, no? Ayan. So, una muna pinarusahan ay, so, di ba, nagturuan eh. Sino may kasalanan, no? Di turuan. Ang unang parusa kay serpent is ito, no? Because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and thus you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Babalikan natin yan. Sa babae, anong parusa? Hindi lang to kay Eve, no? Sa lahat ng kababaihan na to. I will surely multiply your pain in childbearing. So yun yung ugat nun, kung ba't ang hirap manganak ng mga babae, no? Kasi one of the consequences yon ng sin, no? In pain you shall bring forth children. Your desire, yun yung unang parusa, no? Yung ang hirap-sirap sila manganak. Pangalawa, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Sa NLT, ano sabi doon? And you will desire to control your husband, but he will rule over you. So dyan nag-ugat yung problema ng mag-asawa ngayon, no? Kumbaga nalagay tuloy yung babae sa isang submissive role, no? Yun yung isang parusa sa kanya, no? Nilagay siya sa posisyon ni Lord na parang ano mo yon, gusto mong mag-lead pero hindi pwede, no? Kailangan ano ka, si husband. So diyan, kaya nga ibang babae ngayon parang yun nga, no? Andun yung desire nila na makontrol. Ay, hello po Miss Josie. Hello po. Ayan. Ay, si Isa pala to. Sorry. Si Isa pala. Ayan. So, sorry ah. Ayan. So, welcome Isa. So, ayan no. So, ito na nga Isa. Pag nagkaasawa na kayo, alam nyo na. Okay. Okay no. So, yan ang ugat yun. No? Kumbaga, parang nalagay tuloy yung babae na hard place when it comes to marriage. Kaya Adam naman, boys, ano naman parusa sa atin? Wag tayo magpasaya. Meron din tayo. Because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it, curses the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. No, sabihin, doon bumasok yung hard labor. Kaya parang kaya tayo hirap na hirap sa trabaho ngayon. No? Mahirap ba kumita ng pera?
Oo. Yan yung reason, no, kung bakit tayo hirap na hirap ngayon. Kasi hindi to yung design ni God, no? Ang design ni God, libre sana lahat, no? Pipitasin mo lang, kakainin mo lang. Pero dahil sa nangyari, kailangan na natin pagtrabahuhan yung buhay natin, yung kakainin natin. Ayan. So, sisihin mo si Adam. So, every time nahirapan ka sa trabaho, sisihin mo si Adam. Joke lang. Next, and thorns and thistles shall bring forth for you shall eat the plants of the field. Yun na nga, nahirap. And then, by the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So ano yon? Yun yung death. Na? Walang death ang ginawa ni Lord nung umpisa. Pero dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan. Okay, so balik tayo dun sa kanina, no? So, kung papansinin nyo, no, hermeneutics again, ang unang consequence ng kasalanan ni Adam and Eve is ito, knowing good and evil. Di ba nga sa chapter 1 and 2, wala naman sanang ganun eh. Pero dahil sa ginawa nila, nagka-knowledge tuloy sila ng good and evil. Hindi yan yung knowledge na awareness lang, ay ito mabuti, ito masama. Ibig sabihin ng knowing, parang andun din yung kakayahan na gumawa ng masama. Kaya tayo nagka-sin nature. Doon nag-ugat ang problema na tuloy. Kaya lahat ng sumunod sa lahi ni Adam at ni Eve, may sin nature. Mas maintindihan natin yan pagdating natin sa hamartiology, no? The doctrine of sin. Kaya lahat tayo nagkakasala, normal sa atin magkasala. Kaya nga pansinin niyo yung mga bata, hindi mo kailangan turuan ng maggumawa ng masama kasi normal nilang ginagawa, no? Ang kailangan ituro, mabuti. Ba't kaya ganon? GMRC, bakit ang subject sa school GMRC? Bakit hindi gumawa ng masama? Ibig sabihin, kasi pag tinuturo, ibig sabihin, hindi mo pa alam, tama ba? Ba't kayo tuturo yung alam mo na? So bakit tinuturuan sila ng good manners and right conduct? Kasi, di ba, mas nangingibabaw yung sin nature. And then, yun na nga, no? Yung curse is the ground from which he was taken. So, meron ng pain and suffering. Kaya, huwag yung sabihin kay Lord na bakit mo inaalaw yung pain and suffering. Kasi maraming ganun eh. Mga hindi naniniwala kay Lord, inaaway siya. Kung mabuti si Lord, ba't inaalaw niya yung pain and suffering? Sagot doon ito, excuse me, chapter 1 and 2 po ng Genesis, wala namang pain and suffering. Pumasok lang yan dahil sa kasalanan natin. No? So, hindi dinesign ni Lord yun. And then, yun na nga, no? Separation from God. Kung papansin niyo dito, no? Pinalayas ni Lord ang tao, no? Gwinardyahan niya pa yung pintuan, no? May cherubim, may umaapoy pa na espada, no? Ako lang, sapat na yung espada para matakot ako, no? Pero sinilyaban pa. Okay? So, talagang hindi ka makakalapit, no? Kaya, so ano yung tatlong consequences? Sin nature, pain and suffering, saka death and separation from God. Ngayon, take note of this, babalikan natin to, no? Kasi merong reason ba't ko to inaano sa inyo, no? Kumbaga yung nangyari sa Genesis 3, hindi lang yun nagkasala tayo. Doon yun din yung ugat ng paghihirap sa mundo at ng kamatayan. Kaya yun din yung bakit hindi natin nakikita si Lord ngayon. Kasi nga na-separate tayo sa kanya. Yun yung tatlo. Pero meron pa, no, sa New Testament, may kulang pa doon, no? Sa jumping to the New Testament, we learn that this is not the end. According to Paul, God is angry with us. No? Hindi lang siya angry, no? Napupuot. Yun yung ibig sabihin ng wrath eh. Napupuot, no? Ibang level ng galit yun. Talagang kumakapit sa ugat, no? And then, according to John, ayun, isa rato. So, pabasa nga, ako na lang. So for the wrath of God is revealed from heaven. Sa alin? Para sa kanino ni-reveal yun? Na-discuss natin to last time, di ba? Sa general revelation. Against all ungodliness and unrighteousness of men. So sa atin yun. Yung wrath ni God sa atin yun. Sa atin siya napupuot. No? By who? By their unrighteousness suppress the truth. And then sabi ni John, meron pang second death. May death na kanina, meron pa uling second death. Yung kanina kasi, separation from God, physically, parang, itong second death na to, malala to kasi forever na to. No? So, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Okay. So, okay, may second death pero okay mag-alala. So, 5, no? Lumalabas 5 ang pag-uusapan natin. 5 ang problema na dapat solusyonan. Tama ba ako doon? Yan. So, 5, no? Kasalanan, paghihirap, kamatayan, puot ni Lord, saka yung ikalawang kamatayan. Clearly, mankind needs saving. Ang daming problema na kailangan solusyonan. And we all know that this is what Jesus came to do. He is the Savior that God the Father has sent. In the following sections, we'll explore the concept in a deeper sense. So may tanong? Kung may tanong, just chime in na. May tanong?
Copy? Ano, galing nyo. Wala kayong tanong. Okay, game. So, ito na. Pag-focus tayo dun sa una, no? Yung sin. So, okay, may tanong ako. Saan tayo niligtas ni Lord? Di ba Savior si Jesus? Alam niyo na yung sagot eh. Saan tayo niligtas ni Jesus Christ? Usually, anong sinasagot? Kayo, nung una, anong pagkakaintindi nyo? Savior, di ba Savior siya? O saan kanya sinave? Wait, usually, anong sagot doon? Tahimik ah. Sa Oo. hell, sa hell. Sa hell. Di ba? Usually, yun ang iniisip ng, yun ang concept, ano natin eh, assumption na, ay, Savior si Diyan, niligtas ako ni Lord sa impyerno, hindi na ako mapupunta sa impyerno. Well, that is true. It is not completely true. Kumbaga, partial true lang yun. Kasi, kung tutuusin, hindi naman talaga tayo ni Lord, niligtas ni Jesus sa impyerno. Ang totoong niligtas niya tayo, which is, pakinggan natin yung anghel. Okay, bili ko na magbasa. Sa ano sabi ng anghel? Kay Joseph, sa panaginip. Joseph, son of David. Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Amen. So, saan daw niya tayo ililigtas? Sa kasalanan. Okay. So, ang totoong sagot doon, saan tayo niligtas ni Lord? Sa kasalanan. Hindi niya tayo sinave lang sa impyerno. Ngayon, may impact kasi yun. No? Pag ang pagkakaintindi mo lang ay niligtas ako ni Lord sa impyerno, maniwala kasi hindi. Kaya nga tayo nag-aaral ng theology kasi nagmamanifest yan sa behavior natin eh. Pag ikaw yung Christian, ang pagkakaintindi mo, niligtas lang ako ni Lord sa impyerno. O save na ako sa impyerno eh. O di, pwede na pala akong mabuhay kahit anong gusto kong gawin. Pwede na akong mag-sin. Save na ako eh, sa impyerno eh. Hindi na ako mapupunta doon, di ba? So, yun yung danger doon. Pero pag naintindihan mo na niligtas ka niya, hindi naman talaga sa hell, sa sin ka niya niligtas, then every time, kasi Kristiyano ka, every time magsisin ka, medyo ka mahahabag ka na. Kasi, ay, hindi ko na pala pwedeng ulitin gawin to kasi dito ako niligtas ni Lord eh. Parang nakakaya naman sa kanya, inala niya yung buhay para iligtas ako dito tapos binabalik-balikan ko. 'Di ba? So siya sa iyo, nakaka-convict siya sa iyo na itigil na. So sinong totoong kalaban? Yung hell consequence lang 'yon. Mamaya magigets niyo kung bakit, no? Yan. So malinaw? May tanong? Amen. Okay, so every time no tandaan niyo sinong totoong kalaban natin dito ha na talagang doon tayo niligtas ni Jesus Christ. So anong solusyon sa problem? Yun na nga, mention natin siya kanina, si Jesus Christ. No? So to be saved from sin, we need a sinless Savior. Hinighlight ko yan, no? Kasi para maligtas sa kasalanan, kailangan yung magliligtas sa atin, walang kasalanan. Okay? Siyempre, mahirap para magliligtas yung iba sa kasalanan, ikaw din makasalanan, di ba? So, kailangan yung magliligtas, walang kasalanan. Tama ba ako doon? Tama ba si Bible doon? Bible nagsabi niya, hindi ako ha. Okay. So, Amen, amen. So, marami tayong verses ha. So, ito na yung parang gospel part. Okay, so first, the Bible is clear that all of us have sinned before God. O Romans 3:9-20. Ayan, punta tayo lahat doon. Sinong pwede magbasa? Sige, i-narrow down natin. Ayan. Ayan. So, Jerome, ikaw nakikita ko eh. Nung Romans yung chapter mga 3 last verse days din 9. po namin No one is tak na lang righteous. po na What ang then? Presto Cream or Cream. Pamute ka si Ezra. Wait lang. Sige po. Iba na lang quiz. Ay, hindi, Nag-meeting din ikaw. sila. Wag na ikaw magbasa. Okay, sige, mute mo sarili mo. Ayan, ako na lang. Okay. O, James, ikaw na. Ikaw na, mahaba lang ha. Okay. What then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood, and their path are ruin and misery. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes.
Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Thank you, James. So, James, sino tinutukay dito? Sino yung no one is none is righteous, no, not one? Tayong lahat. Tayong lahat, no? Malinaw, no? Walang ano sa atin, no? Walang pwede magmalaki na wala siyang nagagawang mali, no? Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo, yun nga, walang makatarungan, wala ni isa, walang nakakaintindi, walang naghahanap kay Lord. No? Kahit pa sabihin mong araw-araw ka sa simbahan, kahit doon ka natutulog, sabi ni Lord, hindi, no? You are not seeking me. Baka yung sinisik mo lang yung simbahan pero hindi si Lord, no? So, malinaw yung sabi dito, no? Na talagang lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Kaya nga sa Romans 23, hindi ko na ipa-flash pero I think alam niyo na, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang hindi nagkasala, no? So James, yun nga sinashare namin lagi, no, kapag nasa loob kami ng prison, nagbe-prison ministry, lagi namin pina-emphasize sa mga PDL na lahat po tayo makasalanan, no? Hindi po kayo mas malala sa amin. Hindi porke kayo nakakulong, kami hindi, mas malala kayo sa amin, no? Lahat tayo nagkasala. Kayo lang siguro talaga na may binali lang kayo na batas ng lipunan, pero yung yung batas ni Lord, lahat tayo bumali noon. Tama ba? Yan. So, kumbaga sa mata ni Lord, Amen. sa mata ni Lord, lahat tayo PDL. No, okay, lahat tayo so walang pwede magmalaki. Whereas the Bible also revealed that we cannot save ourselves from sins. We cannot save ourselves by our works. No, yun na nga, mas malala. Lahat na nga tayo nagkasala, mas malala. Wala pa tayong magagawa or we cannot save ourselves from our sins. Hindi mo maliligtas ang sarili natin sa mga ginagawa natin. Ephesians 2:8-9. O kung sino memorize, much better. Ano sabi doon? Yun nga, maganda sa NLT. Ayan dito. Pero parehas lang naman yan. Sino meron ba willing magbasa? Bray, ikaw na. Baka kayo basahin. Ephesians 2:8-9. 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Okay, no? Thank you, Bray. Yun malinaw naman, no? Not a result of works. Hindi yan may kinalaman sa ginawa mo. Hindi yan resulta ng ginawa mo. No? It is not a reward for the good things we have done. Marami kasing tao, ang tingin nila sa salvation, parang got talent. No? Basta marami akong gagawing mabuti, tutulong ako sa kapwa ko, nagsisimba ako parate, okay na yun. No? Kumbaga pag hinarap ko si Lord, papakita ko lang yung mga gino. Lord, mabait ako, nagsisimba ako. Yun ang tingin ng marami, no? Parang tingin ko 80 or 90% ng tao, ganyan ang tingin, no? Para maligtas, kailangan kong buwa ng mabuti. Pero, yun nga hindi siya sa pabutihan, no? Hindi got talent ang salvation. Maraming argument doon bukod sa Bible. Ang isa pang argument doon, ganong mabuti yung mabuti. Anong sukatan? 'Di ba? Paano natin sasabuti na ginagawa mo, sapat na? 'Di ba? Wala naman tayong may binigay bang parameters? Parang ang panghirap naman nun, no, gumawa ka ng mabuti all throughout your life. Tapos pagdating mo sa heaven, ay pasensya ka na kasi ang passing grade 95 naka 93 ka lang. Medyo kinapos ka kasi dito O ikaw kaya, ano mararamdaman mo doon, no? Kung pabutihan. 'Di ba? So, mahirap yung gano'n, no? So, parang ang hirap magsukatan ng pabutihan. Okay? Saka yun nga hindi naman good works ang problema. Ang solusyon kasi hindi naman yung problema. Lagi ko sinasabi, walang masama na gumagawa tayo ng mabuti. Okay? Walang masama doon. Welcome yon. Ang problema kasi, hindi yun yung solusyon. Kasi ang problema natin, kasalanan. At yung good works, hindi niya kayang solusyonan yung kasalanan. Kasi parang ang tatanungin sa heaven, hindi naman gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi naman yun ang tanong doon Ang tanong doon, nakagawa ka ba ng kasalanan? Yun ang tanong sa langit. Kung kaya mong magmalaki na wala ka nagagawang kasalanan, go. Pasok ka na doon. Pero kaya mo ba gawin yan? Diba? Saka, naniniwala ka ba na wala ka nagagawang mali talaga? So, yun yung issue kasi doon Hindi naman good works. Hindi rin siya righteousness nga, no? Hindi siya sa natin, sa kabutihan natin. Sino bang mabait? Ito na nga, no? Isaiah 64:6. Pabasa nga po. Sinong meron dyan? Para Bible study to Dapat may Bible depth. 64:6.
Sabi doon. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like a filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like wind have taken us away. So Ate Bel, si Ate Bel ba yan? Tama? Ate Bel, anong description daw sa mga righteous deeds natin? Ano paano dinescribe? Madudumi. Oo, polluted garment, like filthy rags, no? Sa NIV yata or sa NLT, filthy rags. May idea ba kayo kung ano yung filthy rags sa panahon na yon? Maduming basahan. Oo, sa ngayon, Sa- maduming basahan sa atin. Madumi ba yung maduming basahan? Oo, kadiri, no? Adiri. Oo, kadiri. Pero actually, hindi yan yung tinutukoy ng Bible na filthy rags. Magulat kayo. Alam niyo ba kung ano yung tinutukoy nila na filthy rags? Yung napkin ng mga babae noon. Kasi nung time nila, wala pa namang mga modest nun eh. Wala pang ano na nung time nila. So yung syempre nireregla na yung mga babae noon. So meron silang parang basahan na pangregla. So yun yung filthy rag na tinutukoy nila. Oh, mga boys, kaya nyo bang hawakan yun? Oh, di ba? Medyo, di ba? Madumi talaga, no? So, ganun daw yung righteousness natin, parang ganun. No, ganun karumi. Nilalangaw talaga. No, kadiri, hindi mo mahawakan man lang. So kung tayo nga hindi natin mahawakan, si Lord pa kaya. Di ba? Napaka-holy niya. So yon ang filthy rags. Malinaw. And para pagsamahin, no, mas madali i-memorize Titus 3:5. Magkasama na yung dalawa doon. No? Titus 3:5, no? Ano sabi doon? Sino magbabasa? O, Jerome. Ay, sige, bilisan mo lang. Titus 3:5 He saved us not because of works Yung done sa by F us po? in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. O, pause agad. Okay, yan. So, ayun na, malinaw, no? He saved us hindi dahil sa works done by us in righteousness. So, dalawa na yun, ha? So, malinaw, no? Works and righteousness magkasama. Hindi niya tayo niligtas dahil sa mga ginawa natin or sa kabutihan natin. Pero dahil sa kanyang awa. No, kinaawaan lang talaga tayo ni Lord, no? By the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So malinaw ba sa atin 'yon? Okay, no? So hindi 'yan ang ano, no? Kaya hindi rin siya tayo naliligtas sa ating religion. Ito na nga, ito na 'yon, maraming tao. Ano bang tamang relihiyon? Nasa tamang ano ba ako? Paano iniisip ng iba eh. Paano ba masave? Dapat ba umanib ako sa ganitong iglesia? Kailangan yung iba yun ang tinuturo. Kailangan mo maligtas, kailangan mong umanib sa aming iglesia. No, hindi ka maliligtas. Nakarinig ka ba kayo ng mga ganong linyahan? Oo, 'di ba? So, malinaw naman sa binasa natin kanina, 'di ba? Na hindi tayo naliligtas sa ano, no? Hindi namatay si Jesus para magtayo ng religion. Okay? Sabi dito na ba, what then? Are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, is under sin. Yan yung sagot doon. Kasi yung Jew and Greek, parang yan yung religion no? Yung Greeks, yung mga Gentiles. No? Yung Jews, yung mga Hudyo. No? Jewish faith. Kasi ngayon, ang ginagawa ng mga Hudyo noon, para ang paniniwala nila before yung New Testament, para masave ka, kailangan mong mag-convert sa Jewish religion. No? And kailangan mong magpatuli, kailangan mong sundin yung mga laws namin. Yun yung naging issue sa Galatians, di ba? Yung mga Christians, yun ang tinuturo nila, ay kailangan mong para masave, kailangan mong magpatuli, kailangan mong maging Hudyo, ganyan-ganyan. So parang religion, which is yun nga yung kontra ni Paul, no? Hindi na tayo ganun, wala nang mga ganun-ganun ngayon. It's by faith alone, no? Justification by faith alone. So wala siya sa mga religion, okay? So we are all under the sin naman daw eh. Malinaw? Anong tanong? Aba, galing ah. Malinaw, kapatid. Okay. So in other words, we are hopelessly trapped in our sins, no? Yan yung sinasabi ni Paul, no, sa Romans 7:24, no, na parang inaano niya, iniiyak niya. No, parang nababasa ko lang pero nararamdaman ko. Sabi niya, 'di ba? Wretched man that I am,
who will deliver me from this body of death, no? Kumbaga pag binasa mo yung context niyan, 'di ba sabi niya, yung ayaw ko gawin, yun yung nagagawa ko. Tapos yung gusto ko gawin na mabuti, hindi ko magawa. No, talagang yung kasalanan naghahari, 'di ba sabi niya? So parang wretch ako, 'di ba? Who will deliver me from this body of death, no? Parang feeling ko na trap ako sa katawan na walang ibang gusto kundi gumawa ng masama. So ganyan ang condition nating lahat, no? Para tayong ganyan. Malinaw? Okay, so this is why we need a savior from sin. Kasi malinaw talaga na parang ano tayo, we are trapped talaga. Okay, para tayong alam mo yun, lagi ko ang description ko para tayong nalulunod na. No, hindi mo na kayang, meron na ba sa inyo naranasang malunod? Ako naranasan ko na nung bata ako, no. Sino pa ba? Sino pa ba? Makita ko nga sino mga ano dito, naka-experience malunod. Ako lang ba? Si Kevin, kwento mga Kevin, ang pakiramdam parang nang nalulunod. Hindi ko na maano bro kasi batang-bata pa ako nun eh. Oo. Malubog na lang ako, sinagip na ako Oo. ng mama ko. Oo, 'di ba parang ako nung bata din ako noon pero anong nangyari, parang alam mo yun, 'di ba yung kampay ka ng kampay, pinipilit mong makaahon, pero parang wala nangyari, hindi ka umaangat, Oo. 'di ba? Kahit ano na lahat na ng katawan mo na igalaw mo na, wala nangyari, 'di ba? So parang wala na, kahit anong gawin ko, hindi na ako umaahon, no? So ganun tayong mga tao, no? Kahit anong gawin natin, wala nangyayari na talaga, no? Talagang nakalubog na tayo sa kasalanan, no? Sabi mo nga, ako rin, no? Alala ko yung itsura nung nagligtas sa akin. Talagang nung akala ko nun mamamatay na ako, so biglang may kamay na lumublob, tapos sinila ako pataas. Then yun, naligtas ako, di ba? Ganun, di ba? So parang ganun yung salvation, no? Wala na tayong magawa. Talagang palunod na tayo and then someone talagang may tumalon para iligtas tayo, gano'n. So sa'yo, sa case mo, Kevin, mama mo, di ba? Ako yung tito ko. So buti na lang. So ganun ang picture ng salvation, 'di ba? So and buti na lang na nagpadala si Lord, no. Ipinangako siya ni Lord. Balik tayo doon sa Genesis 3, no? Ito na nga 'yon, 'di ba? Yung parusa niya doon sa serpent. Sabi niya, 'di ba? I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. So offspring ng kasamaan tapos yung offspring ng babae. So meaning tao 'to. Alam nga naman, 'di ba? Anak ng babae, di tao 'to, 'di ba? You shall bruise your head and you shall bruise his heel. So anong gagawin daw nung taong 'to? Tatalunin niya. You shall bruise your head. So pag nadurog na yung ulo, buhay pa ba 'yon? Patay na 'yon. Ulo na ang tinepok eh. Patay na 'yon, di ba? Oo. Yung katawan pwede pa mabuhay pero pag ang ulo ng inano, wala na 'yon. So patay yung kalaban. Meron bang tao na kayang pumatay sa isang evil entity? Meron bang tao na kayang gawin yan? Malinaw tao to, pero kaya niyang tapusin yung isang spiritual being. So anong tinuturo Wala. na? So Divine lang dun, divine. So ibig sabihin itong tao na to, may mala Diyos din siya, no? May Diyos din siya na attribute. So tao siya pero Diyos siya. Curious, di ba? And you shall bruise his heel. Yun nga lang, no? Medyo makaka-strike din yung kalaban, no? Pero heel lang, hindi naman ulo. So ibig sabihin, itong kung sino man na to, siya yung tatalo sa kalaban na nagpasok ng kasalanan sa mundo. Pero siguro during that process ng pagdurog niya sa ulo ng kalaban, na-damage din siya in return. So kung itong tao na to na magliligtas sa atin, masasaktan din siya. No, hindi lang at sa level lang itong sa Genesis 3:15, hindi lang pamalinaw kung gaanong sakit yung dadanasin niya. Pero para iligtas tayo, no, magsasuffer din siya. So ito yung tinatawag natin na the proto-evangelium, yung Genesis 3:15. Tandaan yan, ang tawag sa passage na yan, the proto-evangelium. Kasi yan yung unang-unang passage sa Bible na nag-describe ng gospel. This is the gospel, no? Parang hindi naman yung definition, pero yung picture, no? Na merong magliligtas sa atin, no? Kaya siya proto, yung unang good news. Dito pa lang during the part na pinaparusahan tayo ni Lord, at sa gitna no, nangako na rin siya ng tagapagligtas, no? Nagbigay siya ng good news. In the middle of the bad news, merong isang good news, no? Na merong magliligtas sa atin. So yung mga pinagsasabi doon ni Lord na parusa, hindi yun habang buhay. Kaya ako nag-take time i-discuss yun eh. So malinaw yung proto-evangelium. So dito pala, kaya nga wag niyo sabihin na si Jesus Christ wala sa Old Testament. Kasi ano to? Sino tong tinutukoy dito? 'Di ba?
So nung ang ganun pa lang kaaga, nandun na si Jesus Christ, no? Pinangako na siya ni Lord. Wala lang pang pangalan, pero nandun na yung image. Malinaw? So, di ba? You see, amazing. Actually, Genesis 1, nandun na si Lord. Amazing. Oo, Genesis 1, nandun na si Lord eh. Pero ito talaga yung malinaw, di ba? So, nandun na si Jesus Christ sa Old Testament pa lang. So, and this Savior is no other than Jesus Christ, no? So, yung Christ, hindi niya apelyido yun, ha? Title yun, no? Which is yun yung Christos, no? Greek word for the Hebrew Messiah. Ang ibig sabihin ng Messiah is the anointed one or the promised one. Yun yung ipinangako ni Lord. Reference yun sa Genesis 3:15. Kaya no, pag tinatanong ng mga Hudyo kay Jesus Christ, ikaw ba ang Mesiya? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Messiah? So ang ibig sabihin nun, ng tinatanong nila, ikaw ba yung pinangakong tagapagligtas ni Lord? Yun yung ibig sabihin ng Messiah. Malinaw? Amen. Okay. So walang ibang pinangako si Lord na Mesiyas, no? Malinaw naman 'yon, no? So John 14:6. So Acts 4:12 muna, no? Basic GLC 1 to, no? So 'di ba sabi ni Lord, James, basa nga James. Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. So sino lang daw bro ang tagapagligtas? Si Jesus lang po. Jesus lang. Paano yung sa Davao yung nakiklaim na tagapagligtas din daw siya? Sabi dito, Wala ang propeta. bulaan yan. Sige. Sabi kasi dito, isa lang eh. Bakit ang dami ko naririnig na tagapagligtas ngayon? Diba? Isa lang, no? Isa lang. Kaya malinaw naman yun, diba? John 14:6. Kahit di na natin to tingnan, pero for the sake of the lecture, buta na rin natin, recorded kasi. Diba? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the light. No one can come. No one comes to the Father except through me. Walang ibang makakadaan. Hindi tayo makakarating kay Lord, no? Kung hindi tayo dadaan kay Jesus Christ. No? Kaya nga yung si Jesus Christ, yung bridge between us and God. Gusto mo makarating sa Lord, you want to spend eternity with God, na dumaan niya kay Jesus Christ. Malinaw? Okay. Amen, bro. Okay. Alam ko, familiar na sa inyo to eh. Kaya parang baka walang impact eh. And then lastly, a person is saved by putting his faith. Ibig sabihin ng faith is maniwala or trust. Yun yung magkakapares yun eh. Faith, believe, trust. Is basically, isa lang yon. And the finished work of Christ on the cross. Okay? So, paano ba naliligtas ang tao kung hindi naman pala sa ginagawa niya, not by works? Okay? So, malinaw, no? Sa John 3:16 to 18. Okay? Yan. So, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever do good works should not perish but have eternal life. Yung ba sinabi? Hindi. Parang iba. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever attends CCF should not perish but have eternal life. Mali ka dyan, kapatid. Mali rin? Ba't parang iba? Mali bro, mali. Okay. Mali na. Ano nakalagay dyan? Whoever Believes, kapatid. believes. No, Yung okay? malinaw. Maniwala. No? Maniwala lang ang kailangan. Eternal life na agad yun. Maniwala ka lang kay Kristo, eternal life na. So, ganun lang kadali. No? So, bakit ko sinama yung 17 sa 18? Dito kasi, pinapakita ni John kung ano yung resulta ng hindi naniniwala. Saan ka naniniwala? Okay, sa 17 muna tayo. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Yun na nga, no? Hindi siya nagpunta rito para manduro, no? Ikaw makasalanan ka, ikaw rapist ka, ikaw magnanakaw ka. Sabi ko doon sa BGMP car mo na, James, ito yung diniscuss ko, no? Sabi ko sa, hindi na kailangan gawin ni Jesus Christ yun sa atin kasi tayo pa lang, ginagawa na natin sa isa't isa yun eh. Di ba? Rapist yan. Manyak yan eh. Ganyan. So, si Jesus hindi siya nagpunta para gawin yun. No? Anong pinunta niya rito? Para iligtas tayo. No, yun nga sabi To save. Oo, kaya nga sabi nga shinare nga ni James kanina, 'di ba? Sabi ni Jesus, hindi siya ang doktor hindi yung may sakit, yung doktor hindi niya kailangan yung mga walang sakit, ang pinunta niya yung mga may sakit, 'di ba? So nagpunta siya rito para tawagin yung mga makasalanan, which is tayong lahat. Ngayon, ito na nga sa 18. Whoever believes in him is not condemned. So pag naniwala ka daw, anong resulta? Condemn already. Hindi, condemned. pag naniwala ka, anong Not resulta? condemned. Not Not condemned. condemn. Okay. Pero pag hindi ka daw naniwala, anong resulta? Condemned. May parusa. already. Oh, condemn, hindi ka lang condemn. Condemn already ka na. 'Di ba? Wala pa yung Agad-agad na. Oo, wala pa yung hearing.
andun na yung parusa mo, sure na. 'Di ba? Ngayon pa lang. Oo, parang I think kahit bata may intindihan 'to, 'di ba? No, pang Sunday Hmm. school, ganun kasimple lang. Kapag naniwala ka, hindi ka na condemn. Pero pag di ka naniwala, condemn ka na. O inulit pa niya. Kasi hindi ka naniwala. Di ba? Because he is not believe in the name of the only Son of God. So, ganun lang kadali ang ABC ng langit. Ano? Di ba? Believe lang talaga. Kaya nga sa Judgment Day, dalawang pila lang yon, yung naniwala, saka hindi naniwala. Walang palang 50% na walang purgatory. No, walang gano'n na parang 50%. Ito kasi mga to naniwala pero medyo may kulang pa eh. Di ba? Walang gano'n. Naniwala o hindi lang naniwala yon, no? Either or ka lang sa dalawang yan. So kayo lang makakaalam sa sarili niyo yan kung ano yung status nyo ngayon kay Lord. Kayo ba ay naniniwala o sumampalataya sa Tagalog? Yun yung ano niya. Kayo ba ay sumasampalataya kay Kristo sa puso nyo or ano ka lang, nakiki-write on ka lang sa amin. Kasi yung mga friends mo, Christian. No, ikaw lang makakaalam niyan sa sarili mo. Okay? Yan. So, ito na yung, okay, welcome to the gritty part na. Bakit faith? 'Di ba? Bakit di ba kayo na-curious doon? Bakit hindi gusto ni Lord na by works? 'Di ba? Ba't kaya gusto ni Lord by faith? Pwede naman by works kung gusto niya, 'di ba? Magpapagat para siyang ano 'yan? Mag-by works, bro. Lugi tayo sa mayayaman, bro. Oo, oo. Medyo disadvantage nga naman, 'di ba? Oo. So, oo nga, no? Pero yun nga, di ba kayo na-curious doon? Bakit hindi na lang by gano'n? Parang magpapagot quest. Parang got talent si Lord, di ba? Upo silang iupo si God doon. Tapos may buzzer siya kung, ay, pasado ka, hindi. Di ba? Na, so, ako masaya yun. Kung ako anghel, enjoy yun. Parang, pag, magpe-perform ka sa harapan ni Lord, magmamalaki ka. Heaven's Got Talent. Oh, heavens got talent. Oo, pero ba't hindi ganon yung ginawa ni Lord, no? Ba't hindi siya nagpagat talent na lang? So, explore muna natin. Ano ba yung meaning ng faith? Okay, so yung faith, ang Greek word nun is pistis. Okay, every time nag-Greek word tayo, may reason yun, no? Hindi lang para magmukhang matalino. Kasi iba yung wording, iba yung meaning ng word na yun sa kanila. Sa atin, by faith, ang Greek word talaga nun is pistis, no? Hindi peste, ha? Pistis, no? So, ang ibig sabihin nun is to hold something to be true. So, sabihin, pag sinabing you have faith, ibig sabihin kung ano yung sinasabi ko, paniwalaan mo. Yun yung ibig sabihin ng faith. No? Kasi yung ibang pang meaning ng faith is loyal eh. 'Di ba? Parang pag sinabi ba pag sa asawa, pag nag-cheating ka, tawag sa iyo unfaithful. 'Di ba? Hindi ka loyal. Eh. Yun yung isang other word pa ng term eh. Pero sa Bible, usually, it's pistis, no? Which is to hold something to be true. No? Kaya lagi niyo double check yung word. No? Yun ang ibig sabihin ng faith ha. You hold something to be true. Paniwalaan mo yung bagay na to na totoo. Okay? Kunyari, sabi ni Lord, kunyari, nag-pray ka, kunyari, ito na lang, huwag tayo lumayo, sabi ni Lord, ipoprovide niya lahat ng needs ko. Seek ye first daw, pero tapos ipoprovide niya lahat ng needs ko. O, naniniwala ka ba doon? Do you believe that to be true? Parang di naman ata. Simple lang, level 1, try natin doon. Kung naniniwala ka doon, ibig sabihin nun, meron kang faith kay God sa area na yon, 'di ba? Pero pag hindi ka naniniwala doon, kunyari, sabi ni, naiintindihan mo yung Matthew 6:33, o seek ye first daw. Pero sa buhay mo, mas inuuna mo pa rin yung mga ibang bagay kaysa kay Lord kasi wala akong kakainin eh, wala akong bayad ng kuryente pag di ako nagtrabaho ng ganito. Ini-invite ako ni Lord gawin to. Pero hindi, unahin ko na lang to kasi pera to, sayang naman. Di na papasok ng linggo, sayang ng takit. 'Di ba? Pambayad din 'to eh kasi ganyan-ganyan. So, sa words mo, you claim to be sa words mo, parang naniniwala ka, pero sa actions mo, you deny. 'Di ba? Kasi if you truly believe, 'di ba, makikita 'yan sa kilos mo. So, yun yung gusto sinasabi dito ng Lord na paniwalaan mo totoo. No? So sabi ni Lord, unahin ko daw siya eh. O di sige, wag na muna yan. Unahin ko na lang si Lord. 'Di ba? Kasi ipo-provide naman ni Lord needs ko, sabi niya eh. So, yun, gets niyo na yung ibig sabihin ng faith? Yan. So, yun yung faith ha, na hindi siya religion din. Anong faith ka? May ganun eh. So, yun yung sabihin ng faith ha, you hold something to be true. So, bakit by faith alone na nga, no? So, may tatlong sagot, no? Bakit hindi siya by works? God's perfect holiness, God's aseity, and God's glory. Sino yung mga nandito last week? Ano yung aseity? Na-discuss yun? Papyo nga lang. Nalimutan niyo na? Sino nakalala? Bago ko i-reveal. Ano yung aseity?
Aba, nalimutan na agad. Oh. Magpapa-exam nga ako. Wala nakaalala, Asaiti? Asaiti means self-sufficient, self-dependent, no? Ibig sabihin nun, si God, he can exist on His own. Hindi siya nakadepende kung kanino man or sa kahit ano man para mabuhay or mag-exist, no? Kahit wala tayo, kakayanin niya. So, yun yung isang reason bakit by faith. Ma-explain ko naman. As yung holiness ni God, it refers to morality. Nagsabihin, pag si God ay holy, talagang wala, he's perfectly good, no? Walang bahid ng kasamaan. Kahit 1%, wala. Kahit 0.1%, no? Sabi ko nga yung alcohol, di ba, 99.9%, no? May natira pang isang germs, no? Wala yung kay Lord. Si Lord, 100% talaga. Walang may isang bakterya o bahid ng kasamaan na makakalusot sa kanya, no? Ang isang example niyan yung kay Isaiah. Di ba, nung pumasok siya sa presensya ni Lord, no? Kinabahan siya agad. Alam niya kasi 'di ba sa Numbers, merong dalawa doon na pare pumasok doon sa pinakaloob ng temple. Bawal sila doon kasi yung sanctuary ni Lord Holy of Holies na 'yon, no? So ano nangyari, 'di ba? One shot sila. Patay agad. 'Di ba? So, 'yun ang mangyayari, no? So ganoon si God, no? He's perfectly holy. And then yung God's glory. Yan yung tatlong reason. May iba pa sigurong reason, pero ito yung tatlo talaga na parang reason kung bakit by faith lang. So makinig kayo, importante na to kung bakit siya by faith lang. Una muna yung perfect holiness. Okay, so theologically speaking, meron ba gusto magbasa? Ma'am Rose, bago gusto mabasahin? Quiz. Sige, perfect holiness. God's perfect holiness. Theologically speaking, the true requirement to be saved is righteousness. But as Jesus explained, that righteousness must level with God's righteousness. God is perfectly holy, which means He cannot and will not tolerate 99.99% righteousness, because that would mean that there is 0.01% presence of unrighteousness, sin, evil, immorality, etc. Therefore, man cannot truly earn his way to heaven through his own righteousness. Diba? How good is good enough. So yun yung reason, no? Kasi yung Matthew 5:20, puntahan natin, no? Ito, narinig ko to kay John Mack, no? In-explain niya to Matthew 5:20. Sabi niya, ang talagang requirement para makapasok sa heaven is righteousness. Kasi sabi ni Lord, di ba? For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. No? Kaso yun nga lang, yung righteousness na requirement sa heaven is perfect. Kumbaga sa exam, walang mali. Perfect yung exam. No? Kung kaya mong gawin yon, hindi mo na kailangan si Jesus Christ. Welcome sa heaven, no? Baka paunahin ka pa sa pila, no? Kapag kaya mong gawin yon, no? Yung perfect righteousness. Yun nga lang, kaya nyo ba yon? Kaya ba natin yon? Yung perfect, ma-perfect mo yung exam ni God when it comes to righteousness. Dapat walang mali, ha? Oh, kaya nyo ba? Wala pang nakagawa, Kuya Jeff. Oo, wala nga papasa ata, wala man lang makaka 10% ata sa atin 'Di ba? Kahit ano, no. So, wala. Hindi nga kay God hindi pwedeng 99.9%. May mali ka pa din, ibig sabihin. 'Di ba? Kailangan perfect, no. That is why yun yung unang reason, no, kung ba't hindi siya by works. Kasi hindi rin talaga natin kaya kung by works man ang gawin ni Lord, no? Kasi holiness siya, no, hindi niya pwedeng ano yung sarili niya, no? Parang ano yung word doon, yung i-compromise, no, yung kanyang character, yung attributes para lang ma-accommodate tayo. Hindi si God ang mag-a-adjust sa atin, no? Parang tayong mag-a-adjust sa kanya. He is holy, no? So dapat tayo maging holy din, lumevel up tayo sa kanya. Yun yung reason kaya may pa-asterisk ako dito, no? Kasi sa session next week, doon yung magagets yan, no? Yung konsepto ng imputed righteousness. May idea na ba kayo kung ano yun? Okay, hindi to brinake ni rule ni God. Yung rule na to, yung righteousness, hindi niya brinake yan. Gumawa lang siya ng parang paraan para ma-meet natin yung requirements na yan. Explain ko na. Yung imputed righteousness, it means na para ma-meet yung standard na yan, yung requirement na yan, yung righteousness ni Jesus Christ, ibinibigay sa atin. Yun yung ibig sabihin ng imputed righteousness. Kaya sa mata ni Lord, parang perfect na rin tayo sa exam. Yung grade ni Jesus Christ sa exam, binibigay na sa atin. Gets nyo? Oo. So, mas magagets nyo yan next week, no? Yung konsepto ng imputed righteousness. Pero yan yung isang reason kung ba't hindi siya by works. Hindi rin naman natin talaga kaya. Pangalawa, asaity. Ito na nga. So, sino ba pwedeng magbasa? Si Isa ba nandyan? Isa? Pwede magbasa Isa? Tansya na, hindi ko kayo nakikita,
Parang mukhang negative ba? Si Jonah kaya, Jonah? Hello po, good evening. Babasa nga. Kakawin ka na? Apo. Okay, sige. Eto. God's aseity, self-dependent, self-existent. One of the divine attributes of God is that he is self-dependent or self-existent. This means he can exist on his own without needing anything or relying on anyone. This is why man cannot earn his righteousness through the things that he does or the things that he offers to God, because God doesn't need those things in the first place. Oo, hindi siya gano'n kasi hindi naman kailangan ni Lord yun yung mga gagawin natin sa kanya. Ay Lord, ginawa ko to, tumulong ako. Ay Lord, paki ko, di ba? Parang ano, no? Hindi niya kailangan yun, no? Kasi self-existent eh. Okay, that's why yung mga works natin, hindi niya kailangan. Okay? And ang pangatlo, God's glory. Eto talaga. Kevin, babasa. That's glory. Man can earn his salvation through his efforts, then man has a glory claim. We can be proud of ourselves in heaven because we got saved due to our own doing. But this is why it is by faith and not by our works. We got saved by entirely trusting someone else's work, then all the glory and praises belong to him alone. We are placed in a position of humility and a heart of worship to the one who saved us. Okay, sige. Paliwanag muna natin. Yun talaga sa out of the three, ito talaga yung reason, no? Pag ang salvation is by sa sarili nating gawa, then pagdating sa langit, may ano ka, pwede ka magyabang, di ba? Meron kang parte sa glory, di ba? May ginawa ka eh. Di ba? May glory claim ka na tinatawag. Ibig sabihin, meron kang pwede ipagmalaki. Kasi may ginawa ka nga eh. Naligtas ako dahil sa sarili kong gawa. Di ba? Sa heaven, mangyayari nun. Hoy, ako nung ginawa ko kasi ito, nag-donate ako ng ganun sa ganyan, tumulong ako sa ganyan, nag-serve ako sa ganyan, umattend ako sa lecture ni Kuya Jeff. Ganun, no? Pwede kang maglaki, no? May mga ginawa ka eh. Pero yun, may glory claim ka. Pero hindi yun yung point, hindi yun ang gusto ni Lord, no? Ayaw niya nang may ganun sa langit. Kasi nga, basahin natin to, Isaiah 42:8. James, babasa. Isaiah 42:8. I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. So, willing daw ba si Lord makishare sa glory, sa papuri? Hindi po. Hindi, no? Kanya lang yon, no? Hindi siya makikihati kung kanino man, lalo na sa mga Diyos-Diyosan. No? Kaya nga, walang pwede magyabang doon, no? Kung meron man si Lord lang. Okay? And Revelation 7:9-10. Okay. 'Di ba? So ako na magbabasa, 'di ba? Anong eksena doon, no? After this I look and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb. Hindi to ito talaga mangyayari, no? So kasi kung ligtas ka na, kasama ka diyan sa tatayo niya, nakaputi tayo, clothed in white robes with palm branches in their hands. So yan yung attire natin doon. And crying out with a loud voice, anong sinasabi nila? Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So sino lang ang pinupuri nila? Nagyayabangan ba sila? Yung ba yung kasi ito yung picture sa heaven eh. Ito yung itsura natin doon eh. So nagyayabangan ba sila? Nagpapagalingan ba sila? Ay ako, ginawa ko to at tumulong ako. Meron ba kayo nakikitang ganon? Wala, Kuya Jeff. Wala. So sino lang ang pinupuri nila? To the Lamb, kay Jesus. Diba? Si Lord lang ang pinupuri nila, no? Which is yun nga yung pinupunto dito, no? Kaya siya by faith lang. Diba? Sabi dito, if we got saved entirely by trusting someone else's work, then all the glory and praises belong to Him alone. Halimbawa, mahuhulog ka na, ano ba ang magandang example? Sa exam nga, o kunyari, babagsak ka na sa exam, no? Babagsak ka na sa exam, tapos pag bumagsak ka sa exam na yon, sabihin natin na uulit ka ng taon o sa school, example natin sa school. Tapos meron kang classmate na pumayag na yung papel niya sa'yo na lang, yung test paper niya sa'yo na lang, yung top 1, yung pinakamagaling, yung valedictorian. Pumayag siya, palit kayo ng exam paper, yung exam niya sa'yo na lang, tapos yung sa'yo, kanya na walang sagot, yung test paper mo na walang sagot, kinuha niya, nagpalitan kayo ng exam. So dahil sa ginawa nyo, naka-perfect ka, pumasa ka. Tapos siya bumagsak, siya yung nag-suffer. So anong masasabi mo doon? Paano attitude mo towards that person?
Unfair, bro. Ano na? Unfair yun. Unfair, unfair talaga. Bakit, ano, di ba? Pero paano ano mo sa kanya? Parang meron ka ba pwede ipagmalaki sa tao na yan? Wala, di ba? Kasi siya na naman ang, parang kaya ka lang naman nandun dahil sa ginawa niya. O kunyari sa work, may nag-backer sa'yo, pinasok ka niya sa company, pwede ka ba magmalaki? Hindi, may tumulong lang sa'yo eh. O yun, nung nalunod ka, Kevin, di ba pwede ka ba magyabang dun sa dun sa nag-ano sa'yo? Na galing ko naman wala, di ba? Oo, kasi saka paano approach mo doon sa tao na yun, 'di ba? Parang ang laki ng utang na loob mo sa kanya, parang love na love mo siya, 'di ba? Kasi niligtas ka niya eh. Parang di ka makapagmalaki nga tapos talagang ang laki ng utang na loob. You are in a position of humility before that person eh. Parang wala kang ibang thank you, 'di ba? Thank you sa sa pagligtas mo sa akin, 'di ba? So, yun, you see, kaya siya by faith. Kasi nalalagay tayo sa posisyon na talagang, we are placed in a position of humility. No, na parang wala tayong maipagmalaki kay Lord eh. Siya lang naman talaga lahat yun eh. Niligtas lang niya tayo eh. And a heart of worship, which is yun ang ginagawa ng mga nasa Revelations, di ba? Wala silang ibang ginagawa kundi purihin, pasalamatan, sambahin yung nagligtas sa kanila. And I think yun ang gusto ni Lord mangyari. Di ba? Kaya siya by faith alone. Walang yabangan. Siya lang. So even in the time of the Old Testament, people become righteous in God's eye by having faith in Him. Kahit sa Old Testament, by faith din. No? Kasi yun talaga ang gusto ni Lord eh. This is what the Apostle Paul is trying to explain in his letter to the Galatians. Di ba? Di ba si Abraham, paano ba naligtas si Abraham? Paano ba naging righteous si Abraham daw? Dahil ba may ginawa siya? Dahil sinunod niya yung mga magpatuli? Ano sabi dito, Kevin? Believe. And he believed the Lord Wait and he lang. counted. He believed. So, di ba kanina, pag naniwala ka, anong resulta? Kaligtasan. Salvation. Sa John 3:16, sa 17 to 18, if you believe, you are not Condemned. condemned. Hindi ka daw paparusahan. So, dito naman, nung naniwala si Abraham, anong resulta? And he counted it to him as righteousness. Ibig sabihin, kinonsider ni God na righteous si Abraham. Anong sabi sa Matthew 5:20? Anong requirement para makapasok sa heaven? Pala tayo kay Righteousness. righteousness. Oo. So you see how the dots connect? Di ba? Nagets niyo na kung paano nagko-connect yung dots. When you believe, di ba? Kinonsider ni Lord si Abraham na righteous. Righteousness ang required para makapasok sa heaven, di ba? Yung righteousness, hindi siya naging righteous dahil sa ginawa niya. Kinonsider lang na siyang righteous kasi naniwala siya kay Lord. Diba? Diba? So, ganun din sa salvation, di ba? Para makapasok sa heaven, kailangan maging righteous. And sabi ng Bible, pag naniwala ka kay Kristo, i-consider ka na ring righteous. Yung righteousness ni Christ, mapupunta sa'yo. So, sa mata ni Lord, wala kang parang perfect ka. No? Mabuti ka, wala kang ginawang mali. So, gets? Malinaw? Walang confusion? Yan. So, it is by faith talaga ever since. No? Yung law, pinaliwanag naman yun ni Paul kanina, di ba? Ang purpose lang naman ng mga batas na binigay ni Lord, di ba? Yung purpose nun is hindi para sundin. Di ba? Anong purpose daw ng mga dito sa 20? Pabasa nga, Kevin ulit. For no one can ever be right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Ayun. Yun talaga purpose nun. No? Kaya yung mga 10 utos, mga ganyan. Yung iba kasi iniisip, kaya ko namang sundin to, okay na ako. Yung mukha yun. Sabi, honor your father, mother pa lang, pabagsak ka na eh. Diba? Sabi ng mama, maghugas ka ng pinggan. O sige nga, kayo ba? Sumunod ba kayo doon? Di ba? Doon pa lang, pasablay na kayo eh. Diba? Sablay na tayo. Diba? So, wala talaga. So, ang point ng law is para mapakita kung gaano tayo nagkasala sa Panginoon. Okay? So, dapat para siyang salamin, no? Makita mo yung sarili mo na makasalanan. Kung nakikita mo nagbabasa ka ng Bible, tapos ang tingin mo sa sarili, ang bait-bait ko, nagagawa ko to. And then may mali. May problema. No? Hindi yung, you're doing it wrong. So, as the Bible states, yun na nga, the righteous shall live by faith. No? Doon tayo nagkakasukatan. Talagang by faith lang talaga. No? Without faith, it is impossible to please God. Haba ko yan yung nun. So ngayon, okay, may questions muna bago tayo tumuloy? Kaya pa?
Break. Kain. Tuloy lang? Okay, sige. Sabi lang kayo ha. Okay. So, di ba sinasabi natin, maniwala. Okay, nagets ko na yung faith. Okay, nagets ko na talagang by faith lang. Hindi talaga siya uubra kung works. Maraming mas komplikado kung by works. So, by faith. Malinaw na yun. Ngayon, believe. Okay, believe. Believe. Maniwala daw ako kay Kristo. Maniwala sa ano? Di ba kayo napaisip doon? Anong dapat kong paniwalaan kay Kristo? Maniwala ako na lalaki siya? Maniwala ako na nabuhay siya? Ano ba ang dapat kong paniwalaan sa kanya? Napaka-curious ba kayo doon? Ano yung eksaktong dapat mong paniwalaan? Sige nga, kayo nga. O sige, matagal na kayo mga Christians eh. Ano, may idea pa kayo? Kasi lagi natin sinasabi, believe in Jesus. O sige, bakit ko to bakit ko to ina-emphasize? Kasi yung mga, kunyari, sorry to mention, Iglesia ni Cristo. Naniniwala naman sila kay Jesus eh. O punta natin yung website ng Iglesia ni Cristo. Sige, yan ito na, malalim to. Sorry po sa mga nakakapanood ha. Naka-record to eh. Iglesia ni Cristo. Ano naman to eh? D12. So, speak the truth in love. Okay? Amen. So, no offense po ha. So, I'm just, anuhin lang to sa truth, belief. So, punta kayo sa doctrinal belief nila. So, ano ang pinaniniwala? Eye-opener lang po. Anong pinaniniwalaan nila kay Jesus Christ? Okay, ito. So, ito yung statement of faith nila. Sila nagsulat nito. The Iglesia ni Cristo believes that the Lord Jesus Christ, the Son of God, is the only one Savior given by God. So kung save sila. Tama ba? Naniniwala naman daw pala sila kay Jesus Christ eh. Christ is the sole mediator between God and man. Siya lang daw. And the only way to God. Tama naman yan, di ba? Di save Yung nasa sila. baba. Kaso ito, but we do not subscribe to the belief that Christ is a God-man. Ay, yun lang. Or both God and man. Hindi daw sila naniniwala na Diyos siya. He is man. Tao lang daw siya. Yan ang paniwala nila. Tao lang daw siya according to his own testimony. Siya naman daw nagsabi, tao lang daw siya. So, hindi siya Diyos. Tao lang siya. Sabi nila. Ba't naniniwala kami kay Jesus Christ? Sabi dito, di ba? If you believe daw you're saved na. Kevin, ikaw nga paliwanag mo yan sa akin, bro. Atay ka, bro. Sabi ni Lord, di ba? Believe lang daw. Sabi siya naman nagsabi. Believe daw Bro, huwag mong depensahan yun ha. Whoever believes. Believes daw. Sabi dito, believe. Naniniwala naman daw sila. Di save sila. Paano yun, bro? Maling paniniwala yan, kapatid. You see, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Importante na alam mo yung dapat mong paniwalaan kay Lord kasi hindi merong specific yon. Okay, kayo ba, yung mga matagal na Christian, ngayon, alam nyo ba yan o ngayon nyo lang na-realize yan? May mga naman bro, may ibang verses naman na kiniklaim din ni Jesus pati ng mga alagad na God si Jesus. Sige, Ate Belica, ano masabi mo? Paano ba to? Okay. So again, no offense po sa mga Iglesia ni Cristo na nakapanood nito. No, I'm just speaking the truth. Okay, so basahin natin yung sinasabi ng Bible. Okay, so now that we are clear that salvation is by having faith in Christ alone, the next logical question to ask is this: believe in what? Anong papaniwalaan ko sa Kanya? This is important because a lot of people in the world believe in Jesus. Yun na nga, maraming naniniwala They believe na nag-exist siya, kahit yung mga academe naniniwala sila na nag-exist si Jesus Christ. Pero kasi yun na ang point meron tayong tinatawag na saving faith. Okay? Merong faith na nakakaligtas. Merong faith na hindi. No? So, hindi kine-question doon yung quality ng faith. Ang kine-question doon is yung object ng faith. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Kasi baka mamaya naniniwala ka kay Jesus pero mali naman yung paniwala mo. Kagaya ng mga iglesia, naniniwala sila na totoo si Jesus pero hindi sila naniniwala na Diyos siya. Diba? So some people believe that He is real but they don't believe that He is what He claims to be. So ano bang nire-require ng Bible? Ano bang dapat paniwalaan natin kay Jesus? So gusto niyo na malaman? Importante ito, baka mamaya, all this time pala, mali yung pananiniwalaan ko. Game na, kinakabahan ba kayo? Baka yung faith niyo, hindi pala saving faith. Lagod, joke lang. Okay, makabahan. Okay. So, hindi quality ang pinag-uusapan yung object lang. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? So, the answer can be found in John's purpose for writing his gospel. Diba? Which is in-echo ni Martha sa ni Mary. Okay. So, bakit daw sinulat ni John yung book of John? Ma'am Rose, babasa nga po. Alam ko na dyan kayo.
John 20:31 quiz. Sige, basa. Ano sabi doon? But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Okay. James, pabasa nung sumunod. Kaya yung sinabi ni Martha. Di ba si James? Kumakain na. Sige. James, sige bro, pabasa bro. Sensya na, kayo lang yung mga nakikita kong active eh. Yes, Lord, she told him, I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who was come into the world from God. Okay, thank you, James. And Kevin, ikaw na sa pangatlo. Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Okay, alam niyo yung context ng Matthew 16, 'di ba? Yun yung tinatanong ni Lord sila, 'di ba? Who do you say that I am? Sino ba ako sa iyo? 'Di ba? So anong common sa kanilang tatlo? Son of God. Son of God. Okay, may dalawa silang pinaniniwalaan. May two objects. The first one is that naniniwala sila na si Jesus yung Kristo, yung Messiah. 'Di ba? Na iba lang yung terms na ginamit, pero una nilang pinaniniwalaan na si Jesus yung Messiah. So ano yung meaning ng Messiah? Savior. Siya yung pinangakong Savior. Siya yung tinutukoy ni God sa Genesis 3:15 na Savior. So, yun ang una nilang pinaniniwalaan. Lord, yes Lord, naniniwala kami na ikaw yun, yung tagapagligtas, yung pinangako ni Lord na tagapagligtas, no? Nag-iisang tagapagligtas. Kami yun, naniniwala kami na ikaw yun. Tapos yung pangalawang pinaniniwalaan nila na Son of God. naniniwala sila na siya yung Son of God. Okay, ano ba ibig sabihin ng Son of God? No, hindi sinasabi doon na anak siya ni God, na parang literal na panganay na anak. Ang ibig sabihin sa kanila ng context ng Son of God, parang kauri ka ni God. Okay? No, kaya nga doon nang galing yung colloquial term natin, 'di ba? Parang mana ka sa tatay mo. O pag sinasabi sa atin 'yan, anong yung pinapatungkol ng mga tao? Manang-mana ka sa papa mo. Parehas lang kayo ng papa mo. Oo, 'di ba? Parehas na kayo ng papa mo, 'di ba? Kauri ka ng papa mo, nakopya mo yung papa mo, 'di ba? So 'yun yung ibig sabihin ng son, no? Parang so in short, no, naniniwala sila na si Jesus Christ ay Diyos. So ano yung dalawang pinaniniwalaan nila? Savior and God. Savior and God, 'di ba? Panginoon at tagapagligtas, Lord and Savior. So 'yun yung saving faith. Unless, no, kung hindi ka naniniwala na si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas at Diyos siya, hindi yung faith mo, hindi yun salvific, no? Hindi siya saving, no? Kaya makikita mo naman yun, madalas walang transformation. No? So ito yung dapat mong paniwalaan, no? Pag sinabi nating believe in Jesus, ito yung kaya pag nag-share kayo ng gospel minsan, linawin nyo. Kaya nga pag nag-share ng gospel, nilinaw ko di ba? Linawin nyo, no? Maniwala kayo na si Jesus ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. So yun, di ba? Dalawa. Hindi pwedeng Panginoon lang, kasi okay, Diyos siya. Ano yung ginawa niya para sa'yo? Pinaniniwalaan mo ba? Hindi rin, di ba? So, kailangan paniwalaan mo both yun. No? Yun yung naging problema nung mga tao doon. Ito sa iglesia ulit. Sorry po, no? Pero ito yun, no? Dito sila nadali. Kasi, di ba, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Na tao lang daw siya. Which is, tama ba yun? Hindi. No? Ang nire-require ng Bible is dapat paniwalaan mo na Diyos si Kristo. No, yun yung nangyari din dito, no, sa mga kadebate ni Jesus Christ. 'Di ba? Nagkaanuhan sila. 'Di ba? So sabi nila, the Jews answered him, "It is not for a good work that we're going to stone you, because what for blasphemy, because you being a man make yourself a God." So hindi sila naniniwalang Diyos si Jesus Christ. Kaya nasabi nalimutan ko lang yung verse, sabi ni Jesus Christ, 'di ba? Unless you believe who I am, you will die in your sins. Ayan, sa John 8 niya sinabi, John 8:24, no, 'yon. 'Di ba? Sabi niya doon, 'di ba? I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Di ba? Hindi kayo naniniwala na Diyos ako, na ako yun. Wala, namamatay talaga kayo. So you need to believe yung dalawang na yon. Malinaw ba yon?
Nagets niyo yun? Importante to ha, saving faith ang pinag-uusapan natin. Amen, bro. Amen. Okay, so doon nadali yung iglesia, no? Kasi hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus Christ. So balikan natin yung belief nila sa salvation. So paano ba daw ba nasisave ang isang tao according sa kanila? The Iglesia ni Cristo believes that membership in the Church of Christ is the only means for people to receive the salvation that the Savior Jesus Christ brings. Ayun, Mali ka dyan, kapatid. Mali bro, mali. Okay. So, no offense po, no? I'm just sharing the truth in love, no? Kasi malinaw naman po sa Bible na hindi siya by membership. It is by faith in Christ alone. No? Example, Amen. example na po doon yung tip on the cross. Hindi naman siya nakasali sa church niyo, pero sabi ni Lord sa kanya, today you will be with me in paradise. So paano yun? Hindi naman nakasali sa iglesia yun. Nakasabit na yun sa cross, pero naligtas. Kasi naniwala siya. Okay? Malinaw? Amen. Okay Yes, bro. sa mga ganitong klase, hindi talaga maiwasan mag-mention ng mga ganyan. Kasi kaya nga tayo nag-aaral ng theology para mailayo tayo sa mali na katuroan, no? Mailagay tayo sa tama. Faith lang. No? So as can be observed in the passages, a person is saved when he believes in his heart. No? Yun yung sabi sa Romans 10. And if you confess with your and believe in your heart, di ba? That Jesus Christ is the Messiah, which means the promised Savior, and that He is God. Di ba? Hindi nagawa, no? Hindi ka, so doon ka lang you have to believe those two aspects. Okay? Amen. Questions? Walang questions? Nagugulat tuloy ako, kinakabahan ako. Baka mamaya wala kayo naiintindihan. Walang tanong? Anyone po? Aba, okay. Sige, tuloy tayo. Walang tanong eh. Sure kayo ha? Walang magchat-chat sa akin after. Mamaya si Kuya Jeff magtatanong. Baka mamaya wala kayong tanong dito, pero sa chat, ang dami nagtatanong sa akin. Okay, sige. So, tanongin nyo na ngayon, para kasi alam nyo, ang rule kasi dyan, pag may tanong kayo, most likely, nasa isip din ng iba yun. Diba? So, mabuti na para marinig din ng iba. Kasi bakit di rin ako makachat? Kasi busy na ako. Magre-record pa nga ako ng assignment ko after nito. Ano tanong? Hindi kayo kinabahan doon? Baka sabi ba, yung saving faith ko, hindi pala saving faith. Hindi lang siya saving faith pag katulad ganun kanina, no? Pero unless you believe these things, okay na yan. Okay? Saving faith na yan. Okay, so doon tayo sa tenses. Sige, gusto niyo tumuloy. Okay, so ano yung tenses ng salvation? Sa English, ano yung tenses? Past, present, future. Past tense, present tense, future tense. So ang salvation, may tenses siya. Ito yung hindi masyadong alam ng mga lay people. Na pag sinabing lay people, mga umattend lang sa church, no? Hindi sila trained in parang seminary, no? Kasi ang salvation may tenses. Ngayon importante to, no? Kasi dito na nga papasok, nakakaapekto kasi to sa Christian walk mo, no? Pag hindi mo naintindihan yung konsepto ng tenses. So sino yung first time maririnig to? Yung tenses ng salvation. Ba, alam nyo na rin Okay, sige. Okay. Okay, yung tenses ng salvation, contrary to what many Christians think, salvation from sin is not a one-time event. No, hindi yung porke, ay, nasave na ako, kailan ka naligtas? May ganun ako naririnig. Kailan ka naligtas? Diba, tinanong ko kayo kanina, kailan ka naligtas? No? O yung ako naalala nyo yung araw, di very good. Yung hindi, wala rin problema. Kunyari ako, January 2, 2017. Hindi yon one-time event na, naligtas ako noong January 2, so okay na ako ngayon. Hindi, okay ka na, yes, na-save ka na, pero hindi pa tapos, no? Salvation is an ongoing process. Okay, yun yung punto ng tenses, no? Meron siyang past tense, present tense, future tense. So, yan na nga, English class na. So, ano yung past tense? The past is called justification. The present tense is called sanctification. And the future tense is called glorification. Sino first time to narinig? Okay, so may tatlong part yung salvation. Yung justification, sanctification, and glorification. Lahat yan may kinalaman sa sin. Doon tayo naliligtas, di ba? Okay. So in justification, we are being saved from the penalty. Sa parusa lang tayo niligtas. Gets niyan? Okay. Sabihin sa past tense, sa justification, yung una, yung moment na tinanggap mo, naniwala ka kay Jesus Christ, naligtas ka doon sa penalty pa lang.
Okay? Sa parusa pa lang. Kaya ka naligtas sa impyerno. Okay? Yung sumunod doon, which is the present tense, meaning this is ongoing. Present nga eh. Saan tayo naligtas? Naligtas naman tayo sa power ng sin, sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Okay, kasi anong napansin nyo doon? Sa una, penalty. Dito sa kapangyarihan. Dito sa una, penalty pa lang, sa parusa pa lang. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, nandyan pa rin. Tama ba? Oo. Kaya pumasok yung sanctification. Dito, tinutulungan ka na niya na malabanan mo yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. No, ibig sabihin, hindi to one time. Yung ito kasing justification, instant to eh. Itong sanctification, ongoing. And then, yung pangatlo, mamaya ko explain na, pinapapiyaan ko muna. Sa glorification, ito na yung graduation, ito na yung future tense. Future kasi hindi pa to nangyayari. No? So, ang mangyayari lang to pagbalik ni Jesus Christ. So, ang mangyayari doon, ililigtas na tayo sa presensya ng kasalanan. So, mawawala na talaga. So, ibig sabihin, ang bite-bite nyo na nun. Bite-bite na natin nun. Wala nang bite ng kasalanan kasi inalis na talaga ni Lord. No? Okay, so balikan natin yung justification. You have been justified. No? Sabi sa Romans 3:21, di ba? So, sa 24 naka-highlight na yung babasahin ko. Di ba? Sabi doon, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, di ba? So that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, di ba niligtas tayo, di ba? Makasalanan tayo. Di ba sa anong sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is Death. may parusa ang kasalanan. Akala nyo ba sermon lang ang maaasahan nyo kay Lord? Parusa yan, no? Pag nagkasala kay Lord, paparusahan ka niya. So, nagkasala ba kayo kay Lord? Okay, so ibig sabihin dapat kayong parusahan, tama ba? Okay, no? So sa justification, yung moment na yon, no, naniwala ka, may nag-share sa'yo ng gospel, and then talagang naniwala ka, yes, naniniwala ko na makasalanan ako, na si Lord lang ang nag-iisang tagapagligtas ko, naniniwala ako na Diyos siya. At the moment na yon, no, na-justify ka na ni Lord. Ibig sabihin ng justified, declared not guilty. Ibig sabihin, di ba, kriminal ka, nasentensyahan ka. Kaya si James, nandiyan pa ba si James? Mas naiintindihan kasi ni James to, di ba? Di ba may mga PDL na convicted. Ibig sabihin, convict ka. Hindi ka for hearing lang, no? Ibig sabihin, nahatulan ka na, no? So, ibig sabihin, nasa death row ka na. Just, yun yung ibig sabihin nun. Pero sa korte, parang, ang eksesa kasi dito sa korte, parang ang nangyari doon, imbes na ang ginawa ng judge, dineclare ka niya, hindi guilty. Okay? So, ang isang example nito yung merong kaso sa Amerika na napanood namin. So, merong kasing parang babae na parang madaming problema. Parang siya, nagbe-babysit siya, parang caretaker, nagbe-baby. Uso sa Amerika yun yung babysitter. Yung kahit di mo kakilala, di ba? Ipapababysit mo yung anak mo. So, nag-babysit siya. Tapos parang sa problema niya, parang napatay niya yung bata. Okay? So, kumpleto sa ebidensya, kumpleto sa saksi. So, walang kawala si ate. Talagang siya, so nung nag-trial court na nag-hearing na, talagang naipanalo ng lawyer, no, malinaw ng prosecutor na guilty yung ate, guilty yung nakapatay. Pero nung ilalabas na yung hatol ng judge, ang parang ang naging nangyari, ang hatol not guilty. Pero napatay niya. Pero ang hatol not guilty kasi parang nag-plead na yung magulang ng bata na wag na wag na hatulan, na parang pinatigil na yun yung nangyari. So not guilty ang hatol. So napalaya si ate. Napalaya siya. Nung araw na yon, she was set free. Parang balik normal uli siya. Pero nakapatay siya. So gets niyo yung illustration nun? Technically speaking, guilty ba siya? Guilty siya. May ginawa siya mali. Nakapatay siya eh. Walang duda doon. Dami nakakita. May ebidensya na Pero ang declaration ng korte, hindi siya guilty. So ano yung mas nangibabaw? Yung actual na totoo o yung decision ng naghahatol? Ano yung mas nangibabaw? Ano yung Ate Bel? Oo. Ano Ate Bel? Yung decision ng korte. So wala na tayong magagawa kung ano man opinion ng publiko, no? Doon nakapatayan eh. Pero sa mata ng nag-judge, hindi na siya guilty. Malaya siya, 'di ba? So yun yung justification, no? Makasalanan tayo, walang question doon. Walang duda doon. Wala nang pagdedebatehan doon.
Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, at ang sabi ni God, 'di ba, maniwala ka kay Kristo, kung ano man, gaano ka man makasalanan, sa paningin ko, hinahatulan kitang hindi guilty. Kayo ba, anong pakiramdam nun? Ikaw, James, bilang may experience ka, bro, sa anong pakiramdam nun? Hirap pong i-explain eh. Yun Oo. yung, dun sa akin po, dun nagkaroon ng kabuhayan yung salitang grace. Oo. Kasi Gracia. guilty ako eh. Guilty Oo. ako. Karapat-dapat ako dun sa kaso ko kasi 12 to 20 years at saka life. Pag Oo. tinamaan ako dun, deserve ko yun. Oo. Pero yung na-acquit na-dismiss yung kaso ko, grace yun eh. Oo. So, sarap sa feeling ba? Masarap ba sa feeling? Oo, Opo. 'di ba? Oo, talagang ano, 'di ba? So, yun yung ginawa sa atin ni Lord. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo talagang deserve natin maparusahan, pero dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin, no? At dahil sa pananampalataya, no? Not guilty ka na. Okay? So, yun yun, no? Nakakatawa. Pero, yun nga, no? Hindi pa tapos ang laban. Part 1 pa lang yon, no? So, safe ka na. Hindi mo na kailangan problemahin yung impyerno. Wala ka na doon, no? Sure ka na sa heaven ka na pupunta. Kasi safe ka na nga sa parusa, eh. 'Di ba? Sa mata ni Lord, righteous ka, no? Yun yung other pa, no? Not declared not guilty or declared righteous. Sa mata ni Lord, okay ka na. Heaven ka na, sure. Pero hindi pa tapos yung laban. Kasi yung kasalanan, nandyan pa rin. No? Yun yung sinasabi ni Paul dito, no? So, basahin ko na ba sabi sa Romans 6:1 to 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? O di ba, ligtas ka naman na pala eh. O, malaya ka na. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Save ka na. Sa heaven ka na for sure. Ano, so, tuloy na lang tayo sa pagkakasala. Yun yung tinatanong ni Paul eh. Di ba? Are we to continue in sin? Ano bang sagot kayo? Ano sagot nyo doon? No. By no means. Di ba sabi ni Paul, hindi pwedeng ganun. Di ba? Namatay na kayo sa kasalanan, bakit mabubuhay pa kayo dyan? So doon napapasok yung konsepto ng sanctification. So basahin natin Romans 6:20. For when we were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? Di ba? Ano napapala nyo doon sa mga ginagawa nyo ng mga kalokohan nyo, mga kasalanan nyo, di ba? Kasi ang dulo nun kamatayan eh. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Balikan natin yung kanina. O, nakalaya ka na. Guilty ka, pero ang sentensya sa'yo, not guilty. O, hindi natin alam bakit. O, sige. Pero kunyari, ikaw, James, tanongin kita ulit, James. Kunyari, ikaw yun, di ba, na sabi mo nga, guilty ka. Pero ang na-dismiss yung kaso mo, na-acquit ka. Na-try mo bang ulitin yon yung kaso na yon? Hindi po. Oo, Hindi po, by God's grace and ano. Saka 'di ba ang goal mo magbagong buhay, 'di ba? Opo. Pero ba't ayaw mo nang balikan yung ano mo dati, yung mga nagawa mo dati? Kasi sobrang saklap ko nung buhay na yun eh. Yung feeling mo, yung sabi mo nga po, yung illustration mo kanina. Oo. Yung nalulunod ka, Oo. ginawa mo na lahat yung magagawa mo, naigalaw mo na lahat, na sinubukan mo ng ibaba yung katawan, tapos tumalon ka ng Wala hindi talaga. ka makaangat. Oo. Unless may mag-angat sa'yo, doon ka lang, doon mo lang ulit mababawi yung hinga mo. So, Oo. yun po yung feeling nun, yung nalulunod ka sa Oo. kasalanan. Okay, yan 'di ba? So, yun nga no, niligtas ka na, tumalong ka pa ulit sa swimming pool, di ba? 'Di ba? So yun ang point ng sanctification, no? 'Di ba? At tandaan niyo si Kristo, savior natin siya sa kasalanan. So ang goal niya is mailayo na tayo sa sin. Gusto niya mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon kasi yung Panginoon natin holy, wala siyang kasalanan. So gusto niya tayo mailayo din sa kasalanan, which is later nga sa soteriology, ay sa hamartiology, magagets niyo no, yung nature ng sin, no? Na walang hangad diyan no, na mabuti para sa atin. Every sin leads to death. No? Yun na nga eh, every sin leads to suffering. Masarap lang yung kasalanan, pero lahat yan may consequence in the end, no? Your sin will find you out. So, gusto ni Lord mailayo tayo doon. So, after mo ma-justify, ang next step is sanctification na. Kaya nga ang goal ng Christian living is sanctification, no? Christ-likeness. Kaya tayo uma-attend ng Sunday service, kaya tayo nagba-Bible study, kaya tayo nagpe-pray, nagbabasa ng Bible everyday, kaya tayo nag-ADD group. Ang goal ng lahat ng yan, itong ginagawa natin, kaya tayo nag-aaral ng theology, is para
ilayo tayo sa kasalanan at mas maging Christ-like tayo, no? Minomold natin yung character natin, no? Mailayo tayo sa kasalanan. So tinutulungan tayo ni Kristo diyan, no? At ang primary agent niyan is si Holy Spirit, no? Si Holy Spirit yung talagang parang department niya to, no? Yung sanctification, no? So dito nakakalungkot kasi maraming Christians ang on and off dito, no? Kumbaga ganun, no? Parang up and down, parang stock market, no? Parang ganyan yung buhay ng Kristiyano, no? Hindi siya smooth na pataas, ay parang hindi siya smooth na pababa, na parang paunti parang smooth na nagiging mas holy ka everyday. Minsan, 'di ba? Aminin niyo naman, nagagawa pa rin natin yung mga dati nating sin, 'di ba? Which is yun yung inaano ni Paul sa Romans 7, 'di ba? Yung struggle niya. Si Paul na yun, apostle, pero nag-i-struggle pa rin daw siya sa kasalanan, 'di ba? Sabi niya, yung ayaw ko gawin, nagagawa ko, tapos yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. 'Di ba? So yun, nag-i-struggle din siya sa kasalanan. Which is lahat naman tayo. Pero kailangan doon tayo papasok, kaya kailangan natin makipagtulungan kay Lord, no? Kumbaga, walk with the Spirit ka and you will not gratify the desires of the flesh. Kailangan mong sumunod sa leading ni Holy Spirit, no? Nang sa gayon, mailayo ka sa kasalanan. Huwag yun ang balikan yung sin, no? Kasi naligtas ka na ni Lord dun sa penalty nun Parang ba't mo pa babalikan, 'di ba? Pinapahirapan ka ng sin, yung sin inaalila tayo So huwag niyo nang balikan, no? So yun yung goal ng sanctification. Malinaw? Okay. So yung sanctification, lifelong journey yan. Hindi yan matatapos in this life, no? Matatapos lang yan dito sa graduation, no? Pagbalik ni Jesus Christ. Dito, ayun na yun. You can rejoice na, no? Wala na talagang kasalanan. 'Di ba? So pag wala nang kasalanan, pwede na ba tayong pumasok sa presensya ng Panginoon? Oo. Pwede na. Kaya nga kasama na natin siya during this time. Kumbaga, ito na yung heaven part 'Di ba? So, 'di ba? For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that we might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he justified, so 'di ba, yun yung word, 'di ba, na justify, i-glorify. Ibig sabihin, walang drop out. Pag nasimulan mo to, aabot ka dito. Tama ba? Oo. So pag na-justify ka, aabot ka. So patience lang, no? So ngayon, sanctification tayo, no? Talagang live with the walk with the Holy Spirit talaga. Amen. So whenever we see the word save, ito yung unang application, 'di ba? So application ito. So unang application niyan is increase awareness that every utterance of the word save in the Bible refers to justification. Baka tulog na iba sa inyo, sabihin niyo lang Ito, makinig kayo, medyo may exam to. So ang unang application ng tenses is yun nga, no, yung awareness ng hindi lahat ng word na save sa Bible justification. No, if some, if not most, refer to sanctification. Kaya yan, ba yan? So whenever we see the word save in the Bible, we must always check the tense. Check nyo muna. Kunya, may nabasa kayong save. Ano bang tense ang pinag-uusapan dito? Justification ba? Sanctification ba? O glorification ba? Testingin ko kayo James 1:21. Ayun na, nagising bigla yung mga inaantok ko. Okay. So, syempre tatawagin ko yung hindi ko pa natawag. Ayan. Kinabahan bigla. Ikaw na nga, Kevin. Try lang natin. Babasa nga, Kevin. Babasa. Therefore, put away all filthiness, and rampant wickedness, and receive the meekness, the implanted word, which is able to save your souls. Save daw. Maliligtas yung yung kaluluwa mo. So, based lang sa verse na to, halimbawa, ito lang yung pagbabasehan natin. Anong kailangan mong gawin para maligtas yung kaluluwa mo? Put away all filthiness, rampant, and receive with meekness the implanted word. So, by works. Tama? May kailangan akong gawin Kailangan ko alisin yung mga anuhan ko, yung mga kasalanan ko, and kailangan kong i-receive with meekness yung word ni God. So, may so, yun lang kailangan ko gawin para maligtas May nakipag-debate sa'yo. Hindi siya, pamute lang pamute nga lang. May nag-echo Ayan. So, sabi, hindi siya by faith lang, kasi may gagawin ako, sabi dito ni James, may gagawin ako para daw maligtas yung kaluluwa ko. O, paano yun? Sige nga, explain nyo. Sinong makakasagot niya? Paano nyo i-reconcile yan? Sabi sa Ephesians, by faith lang. Sige nga, nagising bigla. Yung makakasagot, ililibre ni Ezra sa Yalis. Sino makakasagot? Paano may yan?
Oh, may gagawin ka ngayon. Oh, save daw eh. Save your souls. Haka-discuss lang. Kumbaga yan bro yung sanctification. Very good. Okay. Nakakuha na ni Kevin. Bro Ezra. Alam mo na bro Ezra. Ezra, alam mo na. Yalis Okay. Bali bro, punta ka dito sa Carmona para mo kami yalis. Oo. Punta ka muna sa studio. Sure. Okay. No problem. Pero napunto ni Kevin, yung salvation na pinag-uusapan dito, hindi justification. Sanctification to. Gagawin mo to, hindi para ma-save ka sa impyerno or para maano. Saved ka na. Kasi tandaan nyo, yung Book of James, sinong kinakausap niya dito? Context. Dito na papasok yung hermeneutics. Sino bang kausap ni James? Balikan natin yung buong chapter. Read full chapter. Di ba? Count it all joy, my brothers. So, sino yung pag-brothers? Sino tinutukoy yung brother dyan? Literal na kapatid? Sino? Believers. Mga believers. Very good. Yung buong Book of James is naka-address sa mga Kristiyano na. So ligtas na tong mga to, hindi to unbelievers, mga believers to. Ang James is a pastoral letter eh. Pinaikot to sa churches, sinirculate to sa mga churches. So ang talagang kausap ni James dito, mga Kristiyano na. So hindi niya sinasabi to yung 21 para maligtas sila sa impyerno or sa sin para ma-justify. Sinasabi niya tong save your souls is in the concept of sanctification, no? Para maligtas kayo sa kapangyarihan ng kasalanan, which is tama naman, 'di ba? Para maligtas ka sa kapangyarihan ng kasalanan, kailangan mong lumayo sa mga kasalanan mo rin syempre. 'Di ba? Doon magsisimula 'yon. Diba? The first step to save yourselves from the power of sin is to avoid sin. Di ba yung ginawa ni James ni Joseph kay Potiphar? Di ba? Layuan mo yung kasalanan. Palayo hindi palapit. No? So, receive with meekness the implanted word. Di ba? So, malinaw. Gets nyo na? Nagagets nyo na yung ng tenses? Amen bro. Di ba? May natutunan na kayo, no? So, pag may nababasa kayong word sa Bible, lalo na kung salvation ang topic, klaruhin nyo, ano ba to? Justification ba to? Sancti, glory, di ba? Yan. So, this knowledge makes us aware that our battle with sin, our true enemy, is not yet over. Yun na nga, no? Yun ba isang tinuturo nito? Hindi pa tapos ang laban. So, wag yung babalikan yung mga sins nyo, no? Try to live a holy life, no? Be holy for I am holy, sabi ni Lord. We should work with the Holy Spirit to sanctify us and help us live a life that is not controlled by sin, di ba? Nga, walk with the Spirit. Okay? And then it gives us hope, 'di ba? It gives us hope. Pag-asa, 'yun yung huling tinuturo nito na someday darating din yung point na wala na tayong sin, no? Wala nang masama sa paligid natin, wala nang magnanakaw sa atin. Pwede kayong matulog kahit hindi nakapadlock yung pinto. Pwede na 'yon. Hindi ka matatakot maglakad sa dilim. Na darating yung araw na parang wala na tayong kakatakutan na masama kasi darating yung araw na yung presensya ng kasalanan tuluyan ng aalisin ni Lord, no? So, gusto ko sinabi ni John Mark, hindi ko lang na-ready. Sabi ni yan, yung sorry, hindi prepared yung teacher niya eh. Sana lumabas. Ayun, no, sabi niya, 'di ba? Ay, hindi. Ito pala. Sabi niya, 'di ba? Yan. When people ask me what appeals to me about heaven, it isn't the streets of transparent gold or gates made of pearls. It's the absence of sin. I'm tired of sin, sabi niya. So, ayaw na ni John Mac mag-sin. So, excited na to umakyat sa langit mo. And mukhang napapalapit na rin, pero wag naman. 90 years old na. Okay, kaya pa niyan. Antayin mo pa makaipon muna kami ng ticket para makita ka namin. Ayan. So, anyways, yan. So, yan, gets? Conclusion na, tapos na. Hindi ko na siguro kayo pagbe-break-in kasi tapos na tayo. Tanong, last na to. Hindi ako mag-entertain ng question sa chat. May nagte-text na. May nag-text na nga. Sige, basahin na natin. Diba? Wala, yung hacker. Ganyan lang nagte-text sa akin yung mga nag-scam. Akala nyo, no? Yun lang ang mga nagte-text sa akin si Petron, si NDRMC. Anyways, yan. So, conclusion na. Ito na yung magandang part. Siyempre, tapos na eh. So, Jesus is not just our ticket to enter heaven. Mali yun, no?
Huwag yung isipin na si Jesus parang susi lang siya para well, technically, yes, he is the key, pero or the entrance, parang way natin sa heaven. Pero hindi lang siya basta ganon. He's more than that, no? Mali yung mindset na ganon, especially for someone claiming to be a Christian. To be biblically accurate, ay, anong ginawa ko? Ay, sorry. To be biblically accurate, Jesus is our savior from sin, no, kasalanan, and including all of its consequences and tenses. And God's work is not done. He saved us from the penalty of our sins. He is saving us from the power of our sins. And when Jesus returns, He will save us from the presence of sin. Ayun, balikan na natin yung kanina, yung sa first page, yung ito. No? So yan na, tatandaan nyo to. So ito na yun, babalikan na natin. Okay? So, di ba, meron 5. Lumalabas may 5 na nangyari. Meron pa, pero ito lang 5 pinili ko. Di ba? Dahil sa ginawa ni Adam at ni Eve, no, sa kasalanan nila, ito yung naging resulta. Nagkaroon tayo ng sin nature, nagkaroon ng pain and suffering yung mundo. Tayo, na-separate tayo kay God, nagalit sa atin si God, napuot si God sa atin, and then may second death pa. Ngayon, tingnan nyo to. Diba, yan yung nangyari sa umpisa. Tingnan nyo yung resulta ng ginawa ni Jesus sa cross. Okay, simulan natin sa, ito na nga, pakita ko na sa inyo. So, consequences of the fall, resolution as a result of Jesus' work on the cross. Okay. Regarding the sin nature, Kevin, sorry pabasa ng Romans 8:30. Tatawagin ko kayo sa isa para lahat makapagbasa. Ay. Yan, so, Romans 8:30. Ayan. Roma 8:30. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Nakakabasa lang natin kanina yan. Di ba? Sabi niya, i-glorify niya. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng glorification, bro? Wala nang kasalanan. Wala nang kasalanan. Wala So yung sinful nature na nakuha, diba, nung nag-sin si Adam at si Eve, nagkaroon tayo ng sinful nature. Dahil sa ginawa ni Jesus, balang araw, yung sinful nature na yon tuluyan ng maaalis. So babalik na tayo dun sa status ni Adam at Eve nung Genesis 1 and 2 na walang kasalanan. Di ba? So maganda ba yon? Amen, bro. Diba? Glorified body na. Amen. Praise God. So aalisin ni Lord yon, no? Yung nakuha natin, tatanggalin niya yon. So ito pa, Revelations 1:21, 27. Pabasa ulit, Kevin, ikaw muna. So anong description na dyan sa heaven? Revelation 21:27. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. So walang makakapasok na makasalanan doon. No, strictly for holy people lang 'yon. Okay? Exclusive. Oo. Okay, exclusive lang talaga siya, 'di ba? So talagang wala nang sin, 'di ba? Praise God. Next, Jerome, regarding pain and suffering, ano sabi sa Revelation 21:4? Ang basic natin, tsaka Revelation sila mismo 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Okay. 'Di ba nung nagkasala si Adam and Eve, sabi nila, o si Eve, mahirapan na kayong manganak. Si Adam, mahirapan ka nang magtrabaho, 'di ba? Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, pagdating ng heaven and earth, yung heaven, wala nang pain and suffering. 'Di ba? Okay, pangatlo. Death and separation from God. Dahil sa ginawa, di ba, doon nagkasala sila, pinalaya sila sa presensya ng Panginoon. Pinaalis sila sa Garden of Eden. So, ano naman sabi sa Revelation 21:3? Atras tayo isang verse. Si James. Revelations 21:3. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. Okay. So in other words, reunion na. Dahil sa ginawa na Adam and Eve, pinalaya sila sa presensya ni Lord. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, nakabalik tayo sa presensya ng Panginoon, di ba? Yakapan na to, men. Pwede na natin ulit mayakap si God, di ba? Grand reunion. Grand reunion, no? Tingnan nyo ha, kung nagigets nyo yung pinapakita ko dito. Kung binabalik, inaayos ni Jesus yung naging gulo
ni Adam and Eve. Yung yung problema na ginawa nila, inaayos ni Jesus Christ. So, talagang savior siya. Savior in the sense na binabalik niya yung status natin nung Genesis 1 and 2. Kaya yung ending, yung ending na, yung umpisa ng Bible, tapos yung ending ng Bible, papansinin niyo parang similar. Kasi nga ang kwento ng Bible is redemption. Yung naging downfall natin, inaayos ni Jesus, no, nire-restore niya. Actually, mas pinapaganda pa niya, no? So yung mga consequences ng sin ng fall, inaayos isa-isa ni Jesus Christ. So tatlo na 'yon. Yung pot ng Panginoon, inaayos rin kaya ni Lord 'yan, ni Jesus Christ. So basahin natin. Amen. Romans 5:9. Si Jonah kaya, nandiyan si Jonah? Nabasa nga? Diyan pa ba? Ma'am Rose. Romans 5:9. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. So Ma'am Rose, yung wrath of God, dapat pa ba nating problemahin? Hindi na. Hindi na, no? Kasi may sumalo na noon para sa atin. So, si Jesus Christ. So, ilan na yon? 4 na. So, solve na tong 4. Yung panghuli, yung second death. Kailangan pa ba natin problemahin to? Actually, those who believe in Jesus as their Lord and Savior receives eternal life, no? And avoid the second death. Hindi na natin kailangan problemahin to kasi may eternal life na tayo, no? Hindi na tayo may eternally separate. Diba? Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? So, solve. Diba? Lahat ng problema na na-incur dahil dun sa kasalanan na ginawa ni Adam and Eve, inayos lahat yun ni Jesus Christ. So, ganun klase siyang Savior. Talagang ni-restore niya tayo back to safety, iba ka nga yung konsepto ng salvation, soteria, is deliverance, protection, safety. No, nung niligtas tayo ni Lord, parang nalulunod, 'di ba? Hindi lang siya basta tumalon tapos inangat tayo sa tubig. O yan, save ka na. Hindi, hinila niya tayo sa pangpang. Dinala niya tayo sa ligtas na lugar. No, nilagyan niya tayo ng mainit na blanket, no? Sinigurado niya na talagang safe na tayo, no? Parang yung parable of the Good Samaritan, 'di ba? Parang tayo yun yung nakahiga doon na walang helpless. Si Jesus yung Good Samaritan. Anong ginawa ng Good Samaritan, 'di ba? Tinulungan niya yung tao, ginamot niya, pero hindi siya tumigil doon. Hindi lang niya, 'di ba? Magaling ka na, okay ka na, alis na ako ha. Hindi, 'di ba? Dinala pa niya sa inn. Dinala niya sa ligtas na lugar. Tapos, hindi pa siya natigil doon. Di ba sabi niya, kung kulang pa yan, sabihin mo sa akin kung ano kailangan niya. Sasagutin ko, di ba? So, ganong klaseng Savior si Jesus Christ, no? Hindi lang siya basta namatay sa krus para magkaroon tayo ng entrance ticket sa heaven. Namatay siya sa krus para talaga ma-restore yung relasyon natin sa Panginoon, no? Maayos yung naging gulo ni Adam and Eve, no? Mabigyan ulit tayo ng chance na mabalik yung sitwasyon natin sa Genesis 1 and 2. Yung mundong walang problema, mundong walang paghihirap, mundong walang kamatayan, na mundong talagang makakasama natin si God 24/7. At ginawa niya lahat yun, paano, 'di ba? Yun na yung sinasabi sa Genesis 3:15 na nagdusa siya, namatay siya sa krus, inalay niya yung buhay niya. 'Di ba? Grabeng sakripisyo, grabeng paghihirap. Kaya talagang hallelujah to our great Savior, Jesus Christ, no? Kaya tamang-tama yung sinabi sa Revelations 5:12, 'di ba? Worthy is the Lamb who was slain. Ngayon nagets niyo na kung bakit talagang worthy si Jesus Christ, no? Kasi grabe yung efforts niya para maayos yung problema na ginawa ng tao, 'di ba? Talagang worthy talaga si Jesus Christ. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. He deserves it all, no? Kaya every time na mag-worship kayo, no, tandaan niyo yung ginawa ni Jesus Christ para sa inyo, no? So tapos, no? That's basic soteriology. Praise God. So palakpakan natin yung Savior natin, si Jesus Christ. Okay, so Amen. Praise God. Thank you, Lord. so una kong tanong, kayo ba may natutunan? Ayan. Amen. Tayo. Wala daw paglagyan. Tama yung sinabi ni Praise tama yung sinabi ni Jerome, no, forever safe in Jesus Christ, no? Kasi yung salvation natin is secure din, no? Hindi nalulus ang salvation, no? Hindi nawawala, no? Pag save ka na. Sorry na lang. Wala ka na magagawa kasi yung salvation mo hindi nakadepende sa iyo. Nakadepende 'yon sa Savior mo. Okay?
So, baka meron kayong gustong i-share bago tayo mag-end or may gusto kayong sabihin man lang or itanong. Please, sige na, go. It's your turn. Tapos na tayo. Baka daw pwede mag-open kami iba para makapag-picture. Kahit na kayo. Naka-record to, ha? Ayan, dito pala si Kuya Mon. Hello, Kuya Mon. Kuya Mon, baka may gusto ko i-share. Ayan. So, ayun. Baka sige, kahit sino. Sige na. This is your chance. Kakahiyaan pa, Kuya Jeff. I-upload to sa YouTube. Huwag kayong mag-alala. Ayan. So, Sige, ayun. unahan ko na, Kuya Jeff. Ayun, Ayun. sobrang blessed. Talagang 100% praise God. Mm-mm. Talagang yung as a response, in awe and amazement na talagang we ought to live for Him. Talaga yung buhay na to is ialay talaga natin sa isa na nagligtas sa atin, na namatay sa krus para sa atin. So, hindi tayo deserving, pero minahal niya tayo nung ganun-ganun na walang makakapantay. Amen. Kaya, let's be serious in our walk, in this sanctification life, yung process natin. Na wag na tayong bumalik dun sa old sinful ways, Okay. from darkness into light. So, Thank you. glory, honor, and praise to our great God and Savior, Jesus Christ. Walang katulad. Forever safe. Amen. Thank you. Yan. So, si Ma'am Rose, tingin ko may gusto sabihin to eh. Mag-chat. Nararamdaman ko mag-chat na to eh. Sabi ka ko. Yan lang. Sige na, sabihin mo na. Hindi, ang pinaka-na-appreciate ko yung sa Genesis 3:15. Mm-mm. First time ko lang narinigan ko yung proto-evangelium. Okay. Yun. So, yun. First time ko lang na-appreciate ko talaga si Lord kasi yung time pa lang na binibigay niya sa atin yung verdict kung ano yung magiging effect ng sin sa atin, naiisip niya na kung paano tayo i-save. Amen. Diba? Oh, ganun ka advance mag-isip si Lord. Di ba? So, praise God. Yeah. Thank you. Ate Bel, ikaw, baka gusto ko sabihin. Ate Bel. Patay mali siya ka pa. Wala. Ikaw, Kevin. Sa akin bro, yung sa natin, faith natin, na dapat nga is yung pinaniniwalaan natin si Christ as our personal Lord and Savior. Syempre, kasi kung alam natin na iba is ang gusto lang is Lord, ang gusto lang is Savior eh. Diba? So pag ganun, mali na yon, diba? Kasi ano tayo mapupunta sa sanctification? Gusto lang natin maligtas pero ayaw naman natin sundin yung salita niya, ayaw natin sumunod sa kanya. Diba? So kailangan tama yung natin, paniniwala natin yung faith natin. Oo, So, very napakahalaga good. nun. Oo, may naalala nga akong sabi daw, maraming Kristiyano, ang gusto lang, savior from hell. Ayaw nila ng savior from sin. No, maraming ganung Kristiyano. Oo, ibig sabihin, ayaw lang nila mapunta sa hell, pero yung sin nila, ayaw nilang tigilan. No? Mali yun. No? Hindi si Jesus ang kailangan mo kung ganun. Kasi si Jesus, ililigtas ka niya pati sa sin. No? Ayaw niyang ituloy mo yan. Last na lang, Amen. James. Ako hindi aksidente na dinala ka ni Lord dito kasi gamit na gamit ka ngayong gabi. Yes. Praise Amen. God, bro. Praise God sa'yo, James. Nakaka-bless ka bro. Heaven sent ka. Diyos po ang papuri. Sa akin po, grabe ang ganda ng wala talagang tapon mula sa simula hanggang sa dulo. Siguro sa akin, ito yung encouragement ko. Yung laban kasi natin doon sa penalty, di ba? Tapos na. Oo. Pero yung laban natin doon sa power of sin, ongoing pa yung sanctification. So, alam mo dito, yung maraming, sabi mo kanina, maraming nag-on and off dito. Kasi yung problema natin, hindi tayo laging walking by the Spirit. Oo. So, yung kumbaga, yung isang refresher lang sa akin. Always be surrendered. Amen. Kasi, at saka pinakaganda doon, lagi kang surrendered, pero at the same time, hindi pa rin nakadependent doon sa gawa mo yung andun pa rin doon sa faithfulness ni Lord na kung ano yung magandang sinimulan niya sa'yo, tapat siya na tatapusin niya yung trabaho na yun. Amen. Oo. He who began a good work in you. Sabi ni Paul, di ba, sa Philippians, will finish it. Yan. So, praise God, no? So, yun lang. Maraming salamat. May mga nag-chat. Thank you, Kuya Mon, sa Kaisa. Thank you din, no? At least, masaya ako marami kayo natutunan. Ayan. So, yun lang naman, no? So, basic lang to. So, next week,
Okay, ito na. Tuloy tayo sa soteriology, doctrine of salvation, pero advance. Advance. Ano ibig sabihin nun? Doon na papasok pag-uusapan na natin yung actually okay na sana dito we can end it here na pero ay syempre sabi ni di ba ni Paul, di ba, we are to preach the whole counsel of God. Okay, hindi pwedeng lang. So next week pag-uusapan natin yung mechanism naman ng mga salvation. Ano yung ibig sabihin? Pag-uusapan natin doon yung mga malalalim na like yung ano bang nauna? Regeneration o faith? Narinig na ba yun? Di ba? Ano ba yung Calvinism sa Arminianism? Ano ba yun? Tayo ba ay pinili? Or di ba? Yung mga ganon, no? So, ano yung imputed righteousness? Ano yung repentance? Kailangan ko bang mag-repent? Bakit ganon? Ano ba yung repentance? Kala ko ba by faith? Bakit may naririnig akong repentance? Di ba? So, yung mga ganyang bagay, yun yung pag-uusapan natin next week. Okay, so heavy, no? Kumbaga, yun, heavyweight division yun, no? Ang dami nagtatalo dyan, no? Marami nang nag-away, may lumipat pa ng church dahil hindi magkasundo dyan. Di ba? So, kaya importante na ma-explore din natin yun, no? Pero syempre, approach natin is, pa rin, application. Although very theological yung pag-uusapan natin next week, lagi tayong application, ha? So, kasi sabi ko nga, nag-aaral tayo ng theology para magkarelasyon sa Panginoon. Hindi lang para dumami yung alam mo sa Kanya. Knowledge pops up. No? So, yun ang goal natin. Pero importante na alam nyo para kung madaanan nyo siya some point in your Christian life, at least may idea kayo kung ano yun, pinag-uusapan nila. And paano mo dedepensa sa sarili mo kung saling matanong ka, di ba? May lumapit sa'yo. Di ba? Ganyan-ganyan. Tanongin ka about this, di ganyan. So, at least kaya mong sagutin. Okay? Yeah. So, have a good night. Maaga tayo ngayon, alas 8 lang. So, see you next week. Same time, Monday na. 6 to 9. Yun, aabutin talaga ng 9 yun. Pero hindi naman, let's hope no na hindi abutin ng 9. Mga 30 at most. Yeah, try lang natin. Okay, so let's close in prayer. So let's put ourselves in the presence of God. Okay, so muli Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo Lord sa matagumpay na gabing ito, sa pagbibigay sa amin ng chance na mapag-usapan Lord yung ginawa mo para sa amin Lord. And Lord, we just want to praise you Lord. Thank you Lord. Worthy are you Lord talaga to receive all the blessings, the glory, the honor, and the praises Lord. Thank you sa pagligtas mo sa amin. Talagang Lord, we are not worthy Lord, pero ginawa mo pa rin Lord. Kaya maraming salamat talaga Lord. Kulang yung buong buhay namin Lord para pasalamatan ka Panginoon. Kaya siguro binigyan mo kami ng eternal life kasi meron kaming habang buhay para pasalamatan ka Panginoon. And I just pray Lord na sana yung mga napag-aralan natin ngayong gabi is talagang ma-apply namin sa buhay namin. Help us Lord to have talagang yung faith namin sa iyo is maging solid Lord. Ilayo mo kami sa mga maling katuruan, especially sa salvation. And Lord, most importantly Lord, I pray na sana gamitin mo kami para ma-share itong napag-aralan namin sa iba. No? Matulungan mo kami Lord na maging magkaroon talaga ng heart na ma-share yung gospel mo lalo na sa mga hindi pa nakakarinig about you, Lord Jesus Christ. Kasi alam ko Lord, yun talaga yung best application ng natutunan namin ngayong gabi. Yung ma-share namin sa iba yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. Kaya please Lord, help us Lord, give us the skill, the wisdom, the opportunity Lord na ma-share yung gospel sa iba, Panginoon. And I just pray Lord na sana this week, i-bless mo po kami, magsisimula yung week, sana maging successful yung mga work namin. Keep us safe and healthy Lord. Help us to focus Lord. Give us the strength to do everything that we need to do Lord. And sana Lord, no, bigyan mo kami uli ng chance na matuloy nga to next Monday na mapatuloy namin pag-usapan yung soteriology, yung advanced concepts. Nang sa gayon Lord, mas lalo kaming lumalim, mas maging effective kami na servants mo, Panginoon. Kaya muli Lord, thank you so much for tonight. And we pray this all together. We pray this in the mighty name of Jesus Christ. And everybody say, Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Good night. Thank you. God bless. Mga swimming Good pool. night. God bless. Pero itatry nating makapag-swimming pool. O swimming daw. Yun daw.